Matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho, ang batang pulis ay naglalakad patungo sa bahay. Pagdating niya, mabilis siyang nagtungo sa banyo upang hugasan ang kanyang sarili at pagkatapos ay uminom ng kaunting beer upang linawin ang kanyang isip. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ang mga naiisip tungkol sa mga kaso ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Habang siya ay nalulunod sa kanyang pag-iisip, isang malamig na patak ng tubig ang biglang tumulo sa kanyang noo. Sa pagtingin sa lalaking may suot na helmet sa kanyang harapan, ang batang pulis ay hindi napigilang mabigla. Bago pa siya nakapagsalita, ginamit na ng lalaki ang kanyang ulo upang direktang hampasin siya at nawalan siya ng malay. Si Soo-jun ay isang gwapo at talentadong pulis, ngunit medyo may kakaibang pag-ugali. Dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap, malapit nang ma-promote si Soo-jun. Isang umaga, habang masayang humuhuni ang mga ibon sa bintana, kalmado siyang bumaba sa basement parking upang maghanda para sa trabaho. Gayunpaman, pagdating niya, ang tanawin sa kanyang harapan ay nagpabigla sa kanya. Sa umagang iyon, ang kanyang kotse ay sinira ng isang tao, at mayroon pang mga senyales na sadyang ginawa ito. Sa tindi ng galit, tumakbo siya sa security room at humingi ng access sa curfew upang malinawan ang issue. Determinado siyang hanapin ang taong sumira sa kanyang kotse at pagbayarin ito sa kanyang ginawa. Gayunpaman, ang nakuhanan ng surveillance camera ay nagpagulat muli sa batang pulis. Kahit sa panaginip, hindi inakala ni Soo-jun na ang taong walang tigil na sumasayaw sa ibabaw ng kanyang kotse ay siya mismo. Sa kahina-hinalang tingin ng security guard, hindi na alam ni Soo-jun kung saan siya lulugmok sa hiya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya at lalo na siya ang nasa video. Tanging baliw lang ang sisira sa kanyang sariling kotse, kaya baliw na rin ba siya na hindi niya alam? Matapos maayos ang problema sa kotse na siya mismo ang may gawa, kailangan pa ring ipagpatuloy ni Soo-jun ang kanyang trabaho. Pagdating sa trabaho, muling sinuwerte ang binata dahil pinagalitan siya ng kanyang subordinate at ex-girlfriend. Gusto niyang malaman kung bakit nagdesisyon si Soo-jun na imbestigahan ang kanyang team leader gayong wala naman itong kasalanan. Sa mata ng babaeng may kulot na buhok, si Soo-jun ay parang isang tuta na walang ginawa kundi manligaw sa kanyang amo. Mula noon, handa siyang gawin ang lahat para lang ma-promote. Sa harap ng babaeng may kulot na buhok na patuloy na nagmumura at nagsasayang, nanatiling kalmado si Soo-jun habang nagpapaliwanag. Totoo na gusto niyang umakyat sa posisyon, ngunit ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kanyang misyon. Nang marinig iyon, nagitngit ang babaeng may kulot na buhok at diretsong inihagi si Soo-jun. Habang nakahiga sa sahig, ang batang pulis ay patuloy na umungol. Sadyang malas at marami pang nangyayari, hindi lang sinira ni Soo-jun ang sarili niyang kotse, kundi binugbog pa siya ng walang awa ng kanyang kasamahan. Gayunpaman, kailangan pa rin gawin ang mga dapat gawin, kaya dahan-dahang pumasok si Soo-jun sa interrogation room. Sa sandaling ito, ang kanyang kasamahang may singkit na mata ay matagal nang naghihintay sa kanya. Ngayon, mayroon silang misyon na mag-interrogate kay Team Leader Beef, ang taong dinala sa istasyon ng pulisya dahil sa krimen na pananakit sa isang taong mahilig sa mahiwagang candy sa sandaling siya ay pinalaya. Sa harap ng sunod-sunod na tanong ni Soo-jun, tapat na nagpaliwanag si Team Leader Beefy. Nang gabing iyon, sa ilalim ng ilaw na kumikislap, pumunta si Team Leader Beefy sa isang inabandunang gusali upang hanapin si Min-soo, isa sa kanyang mga kasamahan. Ngunit pagdating niya, nakita niya si Min-soo na lumipad mula sa tuktok ng matataas na gusali. Napakalakas ng pagbagsak ni Min-soo, kaya siya ay agad na namatay sa lugar. Sa pagtingin sa biglaang pagkamatay ng kanyang kasamahan, si Team Leader Beefy ay agad na nahulog sa estado ng pagkasindak. Sa pagtingin sa gusali kung saan lumipad si Min-soo, biglang nakita ni Team Leader Beefy ang isang kakaibang lalaki. Nang hindi nag-iisip, tumakbo agad siya sa ikalimang palapag upang mahuli ang taong nanakit sa kanyang kasamahan. Pagkatapos ng pakikipaglaban, sa wakas ay nahuli rin ni Team Leader Beefy ang suspect. Ngunit sa isang sandali ng pagiging walang ingat, kinuha nito ang isang piraso ng salamin at direkta itong itinurok sa hita ng Team Leader. Hindi niya kayang hayaan ang suspect na tumakas sa harap niya, kaya kinuha ni Team Leader Beefy ang kanyang baril at binaril ito. Bagamat hindi niya ito binaril sa mahalagang bahagi ng katawan, ang putok ng baril ay naging dahilan upang mahulog ito mula sa mataas na palapag patungo sa lupa. Ang pagkahulog na iyon ay direktang nagpadala sa suspect sa kabilang buhay upang makasama si Min-soo. Matapos marinig ang kwento ni Team Leader Beefy, sinimulan ni Soo-jun na ibahagi ang kanyang sariling pananaw. Mula sa pananaw ng isang pulis, maingat na inanalisa ni Soo-jun at nagbigay ng konklusyon na walang dahilan para saktan ng suspect si Min-soo. Noong buhay pa si Min-soo, mayroon silang napakalapit na relasyon. Dati, ang suspect ay kilala bilang isang notorious na mystical candy dealer sa lugar. Dahil sa patuloy na payo ni Min-soo, sa wakas ay natauhan din ito. Gayunpaman, iba ang tingin ni Team Leader Beef dito. Dahil sa kanyang paningin, ang mga taong mahilig sa mystical candy ay walang puso. Ang mga taong ito ay handang gawin ang lahat para sa kanilang sariling kapakinabangan, kahit na makakaapekto ito sa mga taong tumulong sa kanila. Matapos marinig ito, agad na nagbigay si Soo-jun ng argumento upang salungatin ang sinabi ni Team Leader Beef. Dahan-dahang lumingon si Soo-jun upang tanungin ang kanyang kasamahang may singkit na mata na nakaupo sa tabi niya. Kung nakita mo mismo na sinasaktan ng ibang tao ang iyong kasamahan, ano ang gagawin mo? Nang hindi nag-iisip
isip, agad na nagbigay ng sarili niyang sagot ang kasamahang may singkit na mata. Kung mangyari yan, ipapahamak ko siya agad-agad. Totoo, huwag matakot sa malakas na kalaban, matakot sa walang alam na kasamahan. Habang sinasadya ni Sujon na gumawa ng mga ebidensyang laban kay Team Leader Bihi, ang kanyang kasamahan ay lubos na tapat. Sa buong proseso ng interogasyon, patuloy na binibigyan ni Sujon ng pressure si Team Leader Bihi. Walang sinuman ang makakapagpatunay kung ang pagbaril sa hita ng suspect na naging dahilan ng pagkahulog nito mula sa itaas ay sinasadya o hindi. Dahil dito, ang ginawa ni Team Leader Bihi ay maaaring maparatangan ng indirect na pananakit sa ibang tao. Gayunpaman, patuloy na iginigiit ni Team Leader Bihi na wala siyang ginawang mali. Wala siyang intensyon na saktan ang suspect. Gusto lamang niyang pigilan itong tumakas. Habang patuloy na kinukutya ni Sujon si Team Leader Bihi, lalo itong nawawalan ng kontrol sa kanyang isip at kilos. Ngunit ikinasya ito ni Sujon dahil ang layunin niya ay mawalan ng kontrol sa kanyang pananalita si Team Leader Bihi. Sa huli, galit na sinigawan ni Sujon si Team Leader Bihi at sinabi sa kanya ang isang katotohanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ng pulisya ang ebidensya na magpapatunay na ang lalaking sinaktan ni Team Leader Bihi ang pumatay kay Minsu. Dahil dito, maaaring kumpirmahin na sinaktan ni Team Leader Bihi ang isang inosenteng tao habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Matapos ang interogasyon, galit na galit si Team Leader Bihi, habang si Sujon ay labis na nasisiyahan. Ang interogasyon ay mas matagumpay kaysa sa inaasahan, at masayang tumakbo si Sujon sa opisina ng kanyang superior. Matapos matanggap ang magandang balita mula kay Sujon, agad na nagbukas ang kanyang superior ng isang bote ng alak upang ipagdiwang ito. Kung mapapaalis ni Sujon si Team Leader Bihi, malapit na siyang mapromote. Ngunit pumiti ang kanyang superior at sinabihan si Sujon na naging masyado siyang malupit kay Team Leader Bihi, isang matuwid na tao. Ngunit kung ang isang tapat na tao, tulad ni Team Leader Bihi ay magretiro, ang landas ni Sujon patungo sa promosyon ay magiging mas maaliwalas. Hindi pa nagtatagal, nagkaroon ng alitan si Team Leader Bihi sa isang napakayamang politiko. Nang panahong iyon, walang pakundangan niyang ikinulong ang apo ng politiko. Kaya ngayon, kung kailangan siyang pumili, si Sujon pa rin ang pinakamagandang pagpipilian. Kahit na masaya siya, mapagkumbabang sinabi ni Sujon na ginawa niya ang lahat para sa katarungan ng lipunan. Sa ganitong tagumpay sa pag-alis ng isang matinding kalaban, sino ang hindi magiging masaya? Dahil sa mapagmahal na paghagis ng kanyang dating kasintahan, sumasakit ang buong katawan ni Sujon ngayon. Pagkatapos ng mga nakakapagod na oras ng trabaho, nagpasya si Sujon na pumunta sa isang sauna upang mag-relax. Ang ginhawa mula sa mainit na singaw ay nagpababa sa kanya sa isang estado ng pagtulog. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng helmet at balot na balot. Dahan-dahang pumasok ang lalaki sa sauna room at marahas na hinila si Sujon palabas. Pagkatapos ay direkta niyang itinapon si Sujon sa malamig na sahig at walang tigil na sinaktan ang mukha nito. Hindi pa rito nagtatapos dahil walang awa pang ginamit ng misteryosong tao ang mainit na tubig upang diretsong ispray sa mukha ng pulis na naging dahilan upang sumigaw ito sa matinding sakit. Sa huli, sinuntok niya ang mukha ni Sujon para mawalan ito ng balanse at mahulog sa swimming pool. Sa paglubog niya sa malamig na tubig, unti-unting bumalik ang kanyang kamalayan. Bilang isang pulis, hindi siya karapat-dapat sa titulong ito kung namatay lang siya sa ganitong paraan. Matapos magising, agad na pumunta si Sujon sa front desk ng paliguan upang i-report ang nangyari. Ngunit matapos suriin ang lahat ng surveillance camera, iginiit ng lalaki sa front desk na walang lalaking nakasuot ng helmet ang pumasok sa paliguan sa araw na iyon. Ito ay nagpapatunay na walang basihan ang sinabi ni Sujon. Sa pag-iisip na siguro ay may problema sa pag-iisip ang bisita, tiningnan ng receptionist si Sujon na maihalong pagdududa. Kahit na sinaktan siya ng husto, hindi pa rin mahanap ni Sujon ang salarin. Habang siya ay nagagalit, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang superior. Pagbalik ni Sujon sa istasyon ng pulisya, dumating si Jiho sa trabaho. Hindi mapigil ang mamangha ni Sujon nang makita ang mamahaling kotse na bagong bili ni Jiho. Sa pagtingin sa kanyang kasamahan na nagmamay-ari ng isang mamahaling kotse, sinungaling kung sabihin niyang hindi siya naiinggit. Nang malaman niya na hindi lang mayaman si Jiho, kundi ang kanyang ama pa ang matalik na kaibigan ng commissioner na tumatakbo sa halalan, biglang nawala ang ngiti sa labi ni Sujon. Ibig sabihin, ang posisyong inaasam-asam niya ay maaaring mapunta kay Jiho. Dahil tulad ng sabi ng mga matatanda, una ang koneksyon, pangalawa ang pera, pangatlo ang mga diskarte. Galit na pumunta si Sujon sa kanyang superior na nakasuot ng asul na uniforme. Ngunit bumuntong hininga lang ito at sinabi na kailangan niyang tanggapin na mas mayaman ang ibang tao. Bumuntong hininga si Sujon at nagreklamo na sadyang napakamalas niya ngayon dahil sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan ay may problema siyang kinakaharap. Ang eksena ay nagpalipat sa isang batang pulis na nagngangalang Kiyong Ihi na nakita ang isang batang babae na nagdidikit ng poster na naghahanap sa kanyang ina. Ang babae sa larawan ay 31 taong gulang na nagngangalang Juna, na siya ring ina ng kawawang batang babae. Naawa ang batang pulis sa batang babae kaya dinala niya ito sa istasyon ng pulisya upang i-report ang kaso. Ang opisyal na namamahala sa kasong ito ay ang pinsan ng commissioner na tumatakbo sa halalan. Sinabi ng lalaking may balbas na may matabang mukha kay Kiyong Ihi na ang nawawalang babae na kanyang inireport ay pinalaya na ng batas kamakailan. Sinabi rin niya na mayroon siyang kriminal na record sa paggamit ng mystical candy kaya siya nakakulong. Sa huli, sinabi niya sa isang nagpapahiwatig na tono na marahil ay nahihiya
si Juna sa kanyang pamilya kaya siya umalis. Nang dalhin ni Kyung-ki ang batang babae pabalik sa bahay, sinabi ng lola ng batang babae na ang kanyang ina ay madalas umuwi tuwing linggo. Bukod pa rito, madalas sumusulat si Juna sa kanyang anak na babae. Noong huling nag-usap ang mag-ina, nangako si Juna na bibigyan niya ang kanyang anak ng regalo sa kaarawan nito. Naawa sa kapalaran ng batang babae na nawawala ang ina, nangako si Kyung-ki na tutulungan niya itong hanapin ang kanyang ina. Sinuri niya ang record ng mga tawag ni Juna at nalaman na nakatira ito sa isang apartment building. Ang security guard doon ay masungit at hindi nakikipagtulungan, ngunit sa kabutihang palad, nakilala niya ang isang babae na nakatira sa malapit. Ang pinto ng apartment ni Juna ay punong-puno ng mga flyers at may mga nakasalansan na mga package. Dahil walang susi si Kyung-bi, tumawag siya ng isang locksmith para buksan ang pinto, kahit na alam niyang labag ito sa batas. Pumasok si Kyung-bi sa malinis na apartment na may mga larawan ng anak na babae na nakalagay sa kabinet at isang damit na pambata na nakasabit sa silid. Ang espesyal na bagay ay ang matapang na amoy ng bleach sa banyo. Dahil sa amoy na kahina-hinala, maingat niyang binuksan ang tubo ng imburnal at hinila ang isang tumpok ng buhok na basa sa sirop ng langis. Ang batang pulis ay natigilan sa mga ebidensya na kanyang natagpuan. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang bully na pulis at sunod-sunod na sinuntok si Kyung-bi sa paraan ng kanyang pananakit. Iisipin ng iba na isa siyang gangster at hindi isang pulis. Hindi sinasadya na nakilala ni Soo-jun si Commissioner Du sa kanyang pizza shop kaya siya ay tuwang-tuwa. Siya ay isang kilalang politiko, kaya kung magtagumpay siyang pasayahin ito, mas madali siyang mapromote. Ang dalawa ay masayang nag-usap na parang magkakaibigan, at sigurado si Soo-jun na makikinabang siya sa sitwasyong ito. Ngunit pinag-isipan niyang muli ang lahat nang makilala niya ang pinsan ni Commissioner Du. Sinaktan ng matapang na pulis na ito si Kyung-ki ng malubha. Pagdating niya sa istasyon ng pulisya, kung saan nagtatrabaho si Kyung-bi, nakita niya ang mga sugat sa mukha nito at naramdaman niya ang kawalang katarungan. Nang kausapin ni Nam Tae-ri si Kyung-ki ng sarilinan, sinabi ni Kyung-a kay Nam Tae-ri ang tungkol sa batang babae na nag-report ng pagkawala ng kanyang ina. Sinabi rin niya ang tungkol sa pagpasok niya sa bahay ni Juna at paghahanap ng isang tumpok ng buhok na may sirop ng langis. Pagkatapos, sinabi niya kay Nam Tae-ri na siguradong mayroong isang bagay na kahina-hinala sa sitwasyong ito. Ang pagpasok sa bahay ng isang tao nang walang pahintulot ay mali, ngunit wala ng ibang paraan si Kyung-egi dahil ipinangako niya sa batang babae na hahanapin niya ang kanyang ina. Matapos marinig ito, bumuntong hininga si Nam Tae-ri sa kasabikan ng kanyang kasamahan sa pag-imbestiga. Sinabi niya na bilang isang pulis, hindi siya maaaring kumilos ng basta-basta. Karaniwan, hindi pinapansin ni Soo-jun ang mga kaso ng pambubuli ng superior sa subordinate tulad ng kaso ni Kyung-ki, ngunit gayunpaman, pumunta pa rin siya upang hanapin ang matapang na pulis at binalaan ito na huwag basta-basta manakit ng ibang tao. Bukod pa rito, iniling niya na humingi ito ng tawad sa batang pulis. Ang aroganteng pulis ay walang intensyon na gawin iyon. Galit na sinabi ni Nam Tae-ri sa kanya na dapat ay matuto siyang maging mas magalang. Kahit papinsan ka ng isang politiko, hindi ako natatakot sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Soo-jun ng mayabang. Samantala, hindi sumuko si Kyung-bi sa paghahanap sa ina ng batang babae at bumalik siya sa apartment ni Juna upang maghanap ng karagdagang ebidensya. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang teddy bear na nasa loob pa ng balot. Ito ay malamang ang regalo sa kaarawan na ipinangako ni Juna na bibilhin para sa kanyang anak na babae. Biglang bumukas ang pinto at lumitaw muli ang kapitbahay na nakilala niya noong nakaraan. Sinabi niya kay Kyung-ki na palagi siyang nakakarinig ng mga kakaibang ingay sa bahay na ito, isang linggo na ang nakakaraan. Habang nagsasalita siya, biglang sinabi ng kapitbahay na kailangan niyang sagutin ang kanyang telepono. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ng pulis ang tunog ng isang bagay na nabasag at nang tumakbo siya, sumigaw ang kapitbahay habang hawak ang isang kutsilyo na sinasabing isa siyang magnanakaw. Sa sandaling ito, biglang dumating ang security guard ng residential area at dinala siya sa istasyon. Tila, ito ay isang patibong para sa batang pulis na walang karanasan. Gayunpaman, ang pag-arte ng kapitbahay na ito ay nakakalinlang lamang sa ilang pulis na walang karanasan. Nang nasa interrogation room si Nam Tae-ri, sumulyap siya sa babae at agad na nalaman na nagpapanggap lamang ito upang sadyang sirain ang reputasyon ni Kyung-bi. Pagkatapos na nakakapagod na araw sa trabaho, naligo si Soo-ji-on at uminom ng isang basong beer upang maging kalmado. Kinailangan niyang harapin ang mga problema mula sa trabaho hanggang sa lalaking nakasuot ng helmet na laging umaatake sa kanya. Nahiga ang bida sa upuan upang mag-relax nang biglang may tumulong patak ng tubig sa kanyang noo at nakita niya ang lalaking nakasuot ng helmet na nakatayo sa kanyang ulo. Bago pa siya nakapag-react, tinuktok ng lalaki ang kanyang ulo gamit ang helmet at nawalan ng malay si Soo-ji-on. Nang magising siya, nalaman niya na nasa banyo siya ng bahay ni Juna. Ang lugar ay nailawan ng mga kakaibang itim na ilaw na nagpapakita ng mga strawberry syrup stain na nakakalat sa buong dingding at sahig. Lumitaw ang lalaking nakasuot ng helmet at tinawanan si Soo-ji-on na pulis, ngunit hindi malutas ang kaso. Galit na sinubukan ni Nam Tae-ri na suntukin siya, ngunit agad siyang natumba. Sa huli, umalis ang lalaking nakasuot ng helmet sakay ng kotse habang hinahabol siya ni Nam Tae-ri at sumisigaw. 2 beses na siyang inatake ng palihim sa isang araw at
2 beses siyang nasugatan at nahiya. Ang eksena ay nagpalipat sa marangyang bahay ni Commissioner Du. Ngayon ang kaarawan ng kanyang mahal na anak na babae at ang selebrasyon ay napaka-elegante. Habang tinatanggap niya ang mga bisita, narinig niya ang isang kwento na posibleng mag-install ng hidden camera sa loob ng bahay. O kaya sa isang bagay na maaaring itago sa isang teddy bear upang masubaybayan. Nagkataon na ang teddy bear na iyon ay eksaktong katulad ng teddy bear sa bahay ni Zuna. Ang oras ay bumalik sa 1-0 araw na nakaraan. Si Commissioner Du ay lasing at sumisigaw sa harap ng katawan ni Zuna na walang buhay. Sa sandaling iyon, ang buong katawan ni Zuna ay puno ng strawberry syrup. Ngunit patuloy na sumisigaw si Commissioner Du, inakusahan siya na kumukuha ng video upang makakuha ng pera. Patuloy siyang nagsasalita nang hindi alam na ang teddy bear sa silid ay may nakatagong kamera. Sa tulong ni Nam Tidede, matagumpay na nakipagkasundo si Ki sa matapang na pulis. Sa silid ng disciplinary hearing, kailangan siyang humingi ng tawad sa kanya at si Ki ay pinawalang sala sa kaso ng panliligalig sa kapitbahay. Bukod pa rito, pinagsabihan lang siya ng bahagya dahil sa pagpasok sa bahay ng walang pahintulot. Dahil sa kanyang tapang, bumalik si Ki sa apartment ni Zuna. Gusto niyang ibigay ang teddy bear bilang regalo sa kaarawan para sa batang babae. Ngunit sa kasamaang palad, pagkakita ng security guard sa mukha ng batang pulis, agad siyang pinalabas at ipinagbawal na bumalik. Gayunpaman, umiti ang kapalaran sa kanya nang makita niya ang teddy bear na itinapon sa basurahan. Nang gabing iyon, dinala niya ito sa batang babae, ngunit lumipat na ang bata at ang kanyang lola. Nang masuri niya ng mabuti ang teddy bear, natagpuan ni Ki na mayroong nakatagong kamera sa loob nito. Nagmadaling dinala ng batang pulis ang chip sa bahay at inilagay sa kanyang laptop. Sa pagkakataong ito, hindi na niya palalampasin ang pagkakataon na malaman ang katotohanan. Habang kinakabahan siyang sinusuri ang data, ang matapang na pulis ay pumasok sa kanyang bahay at bantaan siya. Hinihiling na ibigay niya ang chip. Nagduda ang batang pulis na siya ang nanakit kay Zuna, kaya inakusahan niya ito. Bilang resulta, muling binugbog ng husto si Ki ng masamang pulis na iyon. Sinubukan niyang lunukin ang chip, ngunit nahuli pa rin siya ng matapang na pulis. Pagkatapos ng masakit na pag-atake, unti-unting nawala ng malay si Ki. Ang matapang na pulis ay mailayunin na patayin siya, kaya binuhusan niya ng gasolina ang buong apartment. Isang maliit na apoy na lang ang kailangan at ang batang pulis ay nasa kabilang mundo na. Bumalik tayo sa ating bida. Naramdaman niyang nasusuka, kaya hiniling niya sa driver na magmaneho ng dahan-dahan. Ngunit bigla niyang napansin na wala na ang driver at sa halip ay sinugod at inatake na siya ng lalaking nakasuot ng helmet. Sa pagkakataong ito, sinabi rin nito na may utang siyang tawad kay Ki. Pagkatapos sabihin iyon, hinila niya si Sujon sa rooftop. Sa sandaling buksan ni Nam Tidede ang pinto ng apartment, ang buong loob ay napuno na ng usok at apoy na siyang apartment ni Ki. Sinubukan ni Nam Tidede na tumakas. Ngunit hindi siya pinayagan ng lalaking nakasuot ng helmet. Tumakbo si Sujon sa loob upang gisingin ang kanyang batang kasamahan, ngunit napakalakas na ng apoy kaya nagsimula ng bumagsak ang bubong. Hindi na nag-isip si Nam Tidede nang sumabog ang gas stove at naglabas ng malaking apoy patungo sa kanila. Ang tatlo ay nahulog mula sa bintana at bumagsak sa isang kotse. Sa kabutihang palad, salamat sa mga matatanda, walang nangyari kay Nam Tidede at sa batang pulis. Nang tumingin si Sujon sa lalaking nakasuot ng helmet, nakita niyang literal na nasusunog ang kanyang balikat. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid at ginamit ang kanyang kamay upang patayin ang apoy at inalis ang kanyang helmet. Isang batang lalaki na may aroganting mukha at nakakakilabot ng ngiti ang nagsabi kay Nam Tidede na masaya akong makilala ka. Tiningnan ni Sujon ang nakangiting mukha sa harap niya. Mula sa sandaling iyon, alam niya na ang taong nasa harapan niya ay ang utang ng kanyang buhay. Ang resulta ng nakaraang gabi ng pagtakas sa apoy ay nagpagising sa bida sa hospital bed. Nagtataka niyang tinanong ang kanyang kasamahang may singkit na mata, paano ako napunta sa ospital? Umiling ang kanyang kasamahang may singkit na mata at sinabing hindi niya alam, ngunit alam niyang halos mamatay siya at si Ki sa apoy. Idinagdag pa ng kanyang kasamahan na ang batang pulis ay nasa kritikal na kondisyon at hindi alam kung kailan ito magigising. Ngayon, maraming chismis na nag-imbestiga siya kay Ki na naging dahilan upang magalit ito at gumawa ng isang bagay na walang pag-iisip. Sumakit ang ulo ng bida habang nag-iisip kung bakit sunod-sunod ang mga problema sa kanya. Ang kanyang promosyon ay malaki ang epekto kung magkakaroon siya ng masamang reputasyon. Sa isang liblib na ilog, pinapanood ni Commissioner Du at ng matapang na pulis ang video sa memory card mula sa teddy bear. Ito ang bagay na kinuha ng matapang na pulis mula kay Ki. Ang nilalaman ng video ay ang pagbati ni Juna sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Umiti si Commissioner na may kahindik-hindik ng ngiti at sinabi sa kanyang kapatid na kailangan nilang gawin ito ng tahimik. Dahil nakita ni Ki ang mukha niya habang kinukuha ang memory card. Inakala nilang ito ay mahalagang ebidensya, ngunit sa huli wala naman itong nilalaman. Sa trabaho, sinubukan ni Sujon na ipaliwanag na iniligtas niya ang kanyang kasamahan mula sa masusunog. Bakit ngayon ay sinisisi siya dahil sa pagiging dahilan ng walang ingat na ginawa ni Ki sa bahay? Matapos marinig ito, sinabihan siya ng matangkad at malaking pulis na nakasuot ng asul na uniforme na lumayo sa gulo. Nagpasya si Sujon na pumunta sa isang psychiatrist upang maibsan ang kanyang pagkabalisa sa nakalipas na mga araw. Kaya pa siyang namumuhay nang bigla na lang siyang makakilala ng isang baliw na palaging umaatake sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng doktor sa bida na maaaring ilusyon lang iyon. Ipinakita ni Sujon sa kanya ang mga pasa sa kanyang mukha bilang patunay na mayroong lalaking nakasuot ng helmet. Ngunit sinabi lang ng doktor na baka aksidente lang siyang tumama sa kung saan habang natutulog. Sa pagtatapos ng therapy
session, walang nalutas, at inireseta ng doktor ang bida ng ilang sedative. Kinabukasan, pumunta ang bida kasama ang kanyang kasamahang may singkit na mata sa bahay ni Juna upang mag-imbestiga. Nalaman nila na bumisita si Kaden Faye dito noong araw ng insidente. Mula sa may-ari ng apartment, nalaman nila na kumuha si Kaden Faye ng isang malaking teddy bear. Dahil mayroon silang search warrant, pumasok ang bida sa bahay upang mag-imbestiga. Nang pumasok siya sa banyo, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik. Ang alaala ng lalaking nakasuot ng helmet na nagdala sa kanya dito ay mas malinaw kaysa dati. Matapos ang pag-imbestiga, nagbigay ang bida at ang kanyang kasamahang may singkit na mata ng konklusyon. Malamang na nakakita si Kaden Faye ng ebidensya sa apartment na ito at inatake. Nang dumaan ang bida sa isang telephone booth, nakita niya ang mga poster na idinikit ng anak ni Juna upang hanapin ang kanyang ina. May isang cleaner na gustong itapon ang mga poster, ngunit hindi pumayag ang batang babae. Ito ang nakakuha ng atensyon ni Sujon, kaya tinulungan niya ang batang babae at dinala ito upang kumain ng ice cream. Ang pagkikita sa anak ni Juna ay nagpaantig sa puso ng bida. Mula sa pagtatangkang tumulong ni KDKT sa batang babae na malaman ang pagkawala ng kanyang ina, hanggang sa katatagan ng batang babae sa paghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Ang dalawang dahilan na ito ay nagpatibay sa kanyang determinasyon na malaman ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, magkasama ang bida at ang kanyang kasamahang may singkit na mata na nanatiling gising sa buong gabi upang panoorin ang video mula sa residential area ni Juna. Sa pagsisikap na makahanap ng anumang kahina-hinalang sasakyan, nakita nila ang isang truck na may chimney. Sinabi rin ni Sujon na nakakita na siya ng katulad na sasakyan noong namatay ang aso ng kanyang pamilya. Pagkatapos, dinya ng bida ang numero ng telepono sa truck. Ngunit gaya ng inaasahan, ito ay isang numero na hindi umiiral. Lumabas ang dalawang pulis at sinundan ang daan na tinahak ng truck. Sa huli, nakita nila ang truck na nakaparada sa labas ng isang warehouse, ngunit ito ay nakalock at marumi ang mga bintana. Ang bida at ang kanyang kasamahan ay pumasok sa warehouse upang interogahin ang empleyado, ngunit tumakas ito gamit ang kanyang motorsiklo. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sinira ng kanyang kasamahang may singkit na mata ang bintana ng truck upang maabot ang chimney sa likod ng sasakyan. Nang gabing iyon, nakipagkita ang matapang na pulis sa grupo ng cremation. Nagalit siya nang malaman niya na nakuha ni Nam TDD ang mga abo sa loob ng truck. Naglagay siya ng isang makapal na sobre sa mesa at hiniling sa grupo na tumakas. Kung mahuli sila, lahat sila ay mapupunta sa ghost house. Pumunta si Nam TDD sa bahay ng ina ni Juna upang kumuha ng AFE ng kapatid na lalaki ni Juna upang kumpirmahin kung ang mga abo ay kay Juna. Habang binibisita ni Sujon si KDKT sa ospital, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahang may singkit na mata. Sinuri ng pathologist at kinumpirma na ang mga buto sa mga abo ay kay Juna. Matapos marinig ito, tiningnan ng bida si Kyung B sa ward at sinabing, "So, tama ka nga pala." Dinalaw ni Sujon ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na masayang nakikipag-date at may nag-deliver ng pizza sa kanila. Nakita ng bida ang kamera na nakakabit sa helmet ng rider at naisip ni Sujon na noong ginulpi si Kyung B, maaaring may dumadaan na delivery rider na makakatulong na matukoy ang suspect. Agad na nagtungo ang bida sa lugar ng shipping malapit sa address ni Kyung B sa pamamagitan ng footage ng rider noong gabing inatake ang batang pulis na itala ng kamera ang hitsura ng walang awang pulis. Matapos ang serya ng mga pangyayari, nakipagkasundo ang bida at si Minsu na si Kyung D ay sinaktan ng walang awang pulis dahil alam niya kung sino ang suspect na si Juna. Walang paligoy-ligoy na nagtungo ang bida sa istasyon ng pulis. Nang makarating siya, direkta niyang tinanong ang grupo ng walang awang lalaki kung bakit siya nasa bahay ni Kyung D. Nagkaroon ng matinding argumento ang dalawa at pagkatapos ay lumitaw si Minsu upang akusahan siya. Ngunit sa kanyang katusuhan, hindi siya umamin. Sinabi ng walang awang lalaki na may nakitang kutsilyo sa ilalim ng tangke ng tubig sa apartment ni Kyung D. Ang fingerprints at strawberry syrup ng biktima ay natagpuan sa kutsilyo. Kinuyong ni Sujon ang kanyang ngipin at sinabing ang tanga lang ang magtatago ng ebidensya sa sarili nilang apartment. Nag-smirk ang walang awang pulis at sinabing mayroong mga ganyang tao. Sadyang sinabi niyang gumawa si Kyung Kithi ng walang isip na bagay dahil sa takot. Hindi na nakapagpigil si Minsu sa mga walang kwentang salita at sinuntok ang kanyang mukha. Kinabukasan, sa opisina ng boss, sinabi ng bida na hindi si Kyung Ki ang may sala. Ngunit ang boss ay nakatuon lamang sa ebidensya na nasa harap niya. Higit pa rito, sa ilalim ng presyon ng komisyoner, wala siyang magawa kundi ipikit ang kanyang mga mata at hayaan na lang. Upang pigilan ang bida na makisangkot sa investigasyon, sinabi ng boss na ang masamang komisyoner ay nagsumbong na sa pulisya. Sinabi niya na siya at ang kanyang pinsan, ang walang awang lalaki, ay magkasama noong gabing sinaktan si Juna, kaya walang dahilan para magduda. Nagtapon siya ng isang folder sa mesa na naglalaman ng listahan ng mga promosyon sa taong iyon kung saan ikinonsidera si Sujon para sa posisyon ng team leader. Kinabukasan, pumasok ang bida sa kanyang opisina na may mga bulaklak sa mesa, opisyal na siyang team leader. Naramdaman ni Minsu na pinagtaksilan siya dahil hindi in-investigate ng maayos ni Sujon ang kaso ni Juna. Pagkatapos ng trabaho, naghihintay na ang kanyang ex-girlfriend sa kotse. Tila nagpaplano siyang sorpresahin ang bida.
bida. Pagpasok niya sa kotse, sinabi ni T.C. na walang dahilan si Kyung A.H. para saktan ang sinuman. Inihayag niya rin na si Juna ay isang impormante sa yumaong pulis na si Minsu. Naglagay pa nga siya ng hidden camera sa isang kwintas at ibinigay ito kay Juna. Pagkatapos ay binuksan ng dating girlfriend ang kanyang telepono upang ipakita kay Suchon ang kwintas. Napagod ang bida kaya pinalabas niya sa kotse si T.C. at sinabing hindi na siya makikialam sa kaso. Pag-uwi niya, biglang nag-malfunction ang elevator at huminto. Paulit-ulit na pinindot ni Suchon ang alarm para humingi ng tulong. Nakakakita siya ng mga ilaw na kumukurap sa elevator, ngunit walang sumasagot. Nang magsimulang magpanik ang bida, may nagsimulang magbukas ng pinto, kaya tuwang-tuwa si Suchon sa pag-aakalang naligtas na siya. Lumabas na ang taong nagbukas ng pinto ay ang lalaking naka-helmet na kaagad sinapak at sinipa ang bida. Patuloy siyang tumatalon sa paligid ng elevator na nagdulot ng matinding pag-alog. Takot na sumigaw ang bida na huminto siya, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ipinabagsak ng lalaking naka-helmet ang elevator. Sa gitna ng takot na sigaw ni Suchon, nawala ng malay ang bida sa loob ng isang segundo. Pagkagising ni Suchon, natagpuan niya ang sarili na nakaupo sa likod ng isang motorsiklo. Ang lalaking naka-helmet na may palayaw na ay nagmamaneho na ngayon sa lobby ng apartment at pumasok sa isang shopping center. Nagmaneho si sa napakabilis na bilis, halos katulad ng mga mapanganib na racers na nagpaisip kay Suchon na si Ka ay isang baliw. Biglang huminto si Ka sa kanyang motorsiklo nang makita niya ang isang matandang babae na tumatawid sa kalsada. Ngumiti siya sa matandang babae at muling bumilis. Pagkatapos ay dinala siya ni Ka sa taguan ng cremation gang. Habang takot na takot ang bida, kalmado siyang binibilang ang mga miyembro ng gang isa-isa habang nagtatago si Suchon sa likod niya. Nang makita ng mga tulisan na may pumasok, dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga patpat at sinugod ang dalawang lalaki. Biglang naging isang battle royale ang buong silid ng mag-away sila. Sinamantala ni Suchon ang kaguluhan upang tumakbo sa itaas at suriin ang sitwasyon. Habang tumatakas, natagpuan niya ang kwintas ni Juna na may hidden camera. Agad itong isinilid ng bida sa kanyang bulsa at tumakas sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikalawang palapag. Nang makita niya si Ka sa bintana, tumakbo siya palayo at iniwan si Ka, ngunit mag-isa siyang ginagawa ito ng maayos. Ginamit niya ang mga tumagas na langis mula sa mga naugang bariles para sa kanyang kalamangan. Sa huli, ang buong grupo ng mga magnanakaw ay natakpan ng langis na naging marumi ang bawat isa. Nang gabing iyon, dinala ng bida ang kwintas sa kanyang bahay. Kinuha niya ang memory card, isinaksak ito sa computer, at nakita ang mga imahe ni Commissioner Du na nanakit kay Juna. Gayunpaman, nakatagpo siya ng isang problema sa computer na parang ayaw nitong ilantad ang kanyang mga krimen. Kinabukasan, habang nakatayo sa tulay, binalak ni Suchon na itapon ang kwintas sa ilog para sirain ang ebidensya. Ngunit dumating si Ka at inagaw ang kwintas mula sa kanya. Sa pagkakataong ito, inalis niya ang kanyang helmet at ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi ni Ka na siya ay isang bayani at ang kanyang misyon ay parusahan ang mga taong parang basura. Tinitigan ni Suchon ang binata sa harap niya na parang baliw. Pagkatapos ay kumindat at ngumiti si Ka, umakyat sa rehas at bumagsak sa ilog. Sa sandaling iyon, tinawag ng boss ang bida sa opisina dahil gusto ni Commissioner Du na imbitahan silang kumain. Patuloy na sinasamba ng mga boss siyang naging sanhi upang umangat si Suchon. Salamat si Suchon sa kanila nang hindi komportable at pagkatapos ay pumasok sa banyo upang maghilamos habang sinasabi sa sarili na kailangan niyang manatiling kalmado. Biglang may narinig siyang boses at muling lumabas si Ka. Ngumiti siya ng misteryoso at sinabi kay Suchon na maghanda para sa susunod na mangyayari. Nataranta si Suchon at sinundan si Ka. Napagtanto na diretso siyang papunta kay Commissioner Du. Nakita niya siyang sumisigaw ng pangalan ni Commissioner Du, tumalon at sinipa ang pangit na mukha nito. Kuminto na muna ang lahat. Balikan natin ang mga nakaraang pangyayari. Isipin mo si Suchon sa posisyon ni Ka. Siya mismo ang nag-imbestiga sa banyo ni Juna gamit ang lumyon. Siya rin ang nagpabagsak sa gang habang nakasuot ng pangmotor. Bumalik sa kasalukuyan, umiikot ang kamera sa sipa ni Ka at nakikita natin na ang bida mismo ang sumipa. Mula doon, makikita natin na si Ka ay isa pang personalidad ni Suchon, isang mabait, matapang at walang takot na bersyon. Ngayon, sa harap ng lahat, patuloy na sinasampal ng bida si Commissioner Du habang nilalait siya. Kinailangan siyang hilahin ng ibang mga empleyado bago matahimik si Commissioner Du. Makalipas ang ilang sandali, natauhan ang bida at napagtanto ang kanyang bastos na pag-ugali. Sa 36 na diskarte, ang pagtakas ang pinakamagandang opsyon, kaya ginag pa siya si Suchon na lumingon at tumakbo upang habulin si Ka habang ang iba pang mga pulis ay humahabol sa kanya. Sa isang sandali, inakala niyang nahuli na niya si Ka at ikinadena pa nga siya. Ngunit siya pala ang nakakadena at si Ka ay nawala na lang sa hangin. Sa isa pang senaryo, si Commissioner Du ay nagingit-ngit habang iniisip ang pagkakagulo sa kanya. Nilagyan niya ng ice pack ang kanyang sentido, puno ng pagdududa, nang tawagin siya ni Suchon na isang manipulator. Samantala, tinawag ng bida si T.C. upang tulungan siyang tanggalin ang posas. Nagulat siya sa ginawa niyang pananakit sa masamang tao. Sa kawalan ng pag-asa, ipinaliwanag ni Suchon na natagpuan niya ang kwintas ni Juna na may kamera na nag-record ng insidente kung saan siya ay sinaktan ni Commissioner Du. Gustong-gusto niyang mapanood ang video, ngunit nagsinungaling ang bida na nawala ang kwintas, kaya wala na itong silbi. Sa huli, hiniling niya sa kanya na ihatid siya sa bahay ng mabilis dahil kung mananatili siya sa trabaho, mamamaliit siya dahil sa ginawang pag-atake sa isang politiko. Gayunpaman, nang makauwi sila, hindi sila makapasok ng maayos dahil baka may ipinadala na ang pulisya
para imbestigahan kung umuwi na si Sujun. Sa kawalan ng pag-asa, ginamit ni Nagisi Dahi at ng bida ang mga flashlight ng kanilang mga telepono para makapasok sa bahay. Natagpuan ng ex-girlfriend ang isang safe sa closet ng bida. Excited siyang binuksan ito at nagulat nang makita ang helmet ni Ka, guantes at susi ng motorsiklo. Bukod pa rito, mayroon ding kahon na naglalaman ng mga token ng pag-ibig ni Sujun at ng kanyang ex-girlfriend. Nagulat si TC Dahi at hindi niya maintindihan kung bakit iningatan pa rin niya ang mga lumang bagay na ito. Biglang sumugod ang pulisya, kaya kailangan nilang magtago sa closet para makatakas. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting umalis ang mga tao at nakahinga ng maluwag ang bida at ang kanyang ex-girlfriend. Nagmaneho silang dalawa papunta sa tulay kung saan tumalon si Ka kasama ang kwintas. Sinisi ni TC Dahi ang bida sa kaguluhan na ito dahil hindi siya nag-alala sa kaso ni Juna. Galit na iginiit niya na mas mahalaga sa kanya ang pag-unlad ng kanyang karera. Pagkatapos ng ilang minuto, kailangan ni Sujun na bumaba sa pampang ng ilog at alisin ang kanyang semi-shirt upang hanapin ang kwintas. Baliw siyang sumisid sa ilog ngunit nauwi sa pagiging basa at panginginig. Humiling ng tawad ang bida na sinasabi na tapos na ang buhay niya at wala na siyang magagawa. Kinabukasan, binuksan ng kanyang boss ang pinto ng garahe at nakita ang bida na nakaluhod sa harap ng pinto. Ipinakita niya sa kanya ang footage mula sa kwintas upang ilantad ang krimen ni Commissioner Du. Maingat na pinanood ng boss ang video at sinabing hindi ito sapat na ebidensya. Hindi maganda ang kalidad ng video, kaya maaaring magpumilit si Commissioner Du na hindi siya ang nasa video. Buong pusong hinimok ng bida ang kanyang boss na magtiwala sa kanya. Naniniwala siyang makakahanap siya ng sapat na ebidensya para maipakulong siya. Kung magtatagumpay sila, magdudulot ito ng malaking benepisyo sa buong departamento at pati na rin sa kanyang boss. Nag-isip-isip ang boss at sumang-ayon sa suhestyon ni Sujun. At bukod pa rito, iniulat niya ang kanilang usapan sa Commissioner na tiniyak sa kanya na ito ay isang win-win situation. Kung magtatagumpay sila, mapupunta ang kredito sa Commissioner at kung mabibigo sila, tatanggapin ng bida ang buong responsibilidad at aalis sa serbisyo. Nagpunta ang bida sa doktor upang pag-usapan si Ka. Natatakot siyang baka ito ay isang baliw na personalidad sa kanyang katawan na hindi niya alam. Sinabi sa kanya ng doktor na baka mayroon siyang obsession o matinding trauma na nagdulot ng kanyang mental instability. Hinikayat niya siyang magsayaw at maging positibo sa buhay at binigyan din siya ng bote ng pampakalma. Sinabihan siyang kapag lumabas ito, uminom siya ng ilang tableta at sabihin, "Ako ang totoo, siya ay hindi." Paglabas niya sa kotse, agad na lumabas si Ka. Nagmadali ang bida na uminom ng gamot at nagchant na parang monghe at agad na umepekto ang gamot at naglaho si Ka, ngunit balang araw, titigil ang epekto ng gamot. Nang gabing iyon, lasing si Sujun sa kama. Biglang lumitaw si Ka na nakasuot ng pink na pajama na para bang isang fashionista. Patuloy na uminom ng gamot ang bida na umaasang mawawala si Ka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nawala. Kinuha niya ang mga tableta mula sa bida at isinubo ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaramdam siya ng hilo at nahulog sa kama, nawalan ng malay. Kinabukasan, paulit-ulit na sinipa ng ex-girlfriend ang pinto ng bahay ng bida. Nang walang nagbukas, sinubukan niya ang password na birthday niya at nagulat siyang tama ito. Ilang sandali pa bago nagising si Sujun. Nang makita niya si Ida, nagsimula siyang magreklamo. Break na tayo pero birthday mo pa rin ang password ng bahay ko. Bukod pa rito, pinaghihinalaan niyang natagpuan na ng bida ang kwintas ngunit itinago ito. Alam niyang hindi niya maitatago ito sa kanya kaya ipinakita ni Sujun ang footage. Pagkatapos mapanood ito, hindi maitago ni Dahi ang kanyang galit. Gayunpaman, pinayuhan siya ng bida na huwag magpadala sa galit dahil hindi madaling kalaban si Commissioner Du. Sa isa pang pangyayari, nakipagkita si Commissioner Du sa isang babaeng may maikling buhok na tinatawag na Boss Eon. Sa restaurant, nagreklamo siya sa kanya na nalaman na ng pulisya ang nangyari kay Juna. Ngunit hindi ito pinansin ni Boss Eon at sinabihan siya na solusyonan ito ng mag-isa. Nawala ng salita si Commissioner Du, kaya kumuha siya ng isang supot ng pera at hiniling na asikasuhin niya ang isang tao para sa kanya. Bago siya umalis, nagpaalam pa siya at binantaan siya na gawin ng maayos ang lahat. Tiningnan ni Boss Eon nang may paghamak ang matandang komisyoner, habang paalis ito, iniisip na madali siyang takutin. Nang araw na iyon, nagsimulang maganap ang mga problema sa pamilya ng bida. Partikular, natagpuan ng cremation group ang listahan ng mga item na ipinagbibili ng kapatid ni Sujun online. Mula sa huling engkwentro, dinala niya sa bahay ang lahat ng kayamanan. Itinago ito ng kanyang kapatid sa likod ng tindahan at inilagay para ibenta sa black market. Ang kapatid ng bida ay mukhang tanga, ngunit isa siyang tunay na negosyante. Dahil dito, natagpuan ng grupo ang address ng pizza parlor ng pamilya ng bida at nagplano na kidnapin ang kanyang kapatid. Kinidnap nila at ibinitin ng patiwarik ang kapatid ni Sujun sa isang forklift habang tinatawagan nila ang bida gamit ang telepono ng kanyang kapatid. Nang makilala niya ang kanilang boses, tumakbo agad si Sujun patungo sa tagpuan. Lihim siyang sumilip sa kanila sa pamamagitan ng metal na pinto. Ngunit nakita siya ng isang miyembro ng cremation gang at sumigaw ng malakas. Nataranta si Sujun at tumakbo palayo at sa huli ay nagtago sa isang supermarket. Nagtago siya sa likod ng isang istante at nakiusap sa personalidad ni Ka na
na lumabas at iligtas siya. Habang naghihintay, ginawa niya ang kanyang makakaya upang labanan sila, ngunit walang epekto dahil napakarami nila. Patuloy siyang gumamit ng iba't ibang item mula sa mga istante. Sa kabutihang palad, lumitaw si Ka at inasikaso sila. Nahawakan niya ang espada ng walang gamit na kamay. Sa maikling panahon, nawala ang grupo at sa takot ay hindi na nila hinabol ang bida. Maya-maya, dumating si Tiside at pinusasan ang kanilang pinuno. Nang makita niyang sugatan ang kamay ng bida, dali-dali niya itong ginamot. Sa sandaling iyon, tiningnan siya ni Ka mula sa likod ng may matalim na tingin. Pagkatapos, nagmadali sila ni Tisida sa lugar ng kanyang kapatid upang iligtas siya. Kawawa naman ang inosenteng kapatid. Sa unang pagkakataon na nabitin ng patiwarik, natakot talaga siya. Kinabukasan, si Sujon at Minsu ay nagpunta sa walang awang pulis upang tanungin siya muli at nalaman nilang patay na siya. Mukhang may nag-asphyxiate sa kanya hanggang sa mamatay siya. Lumabas na ang taong inatasan ni Commissioner Du kay Boss Ayon na asikasuhin ay ang walang awang pulis dahil gusto niyang alisin ang taong nagtatago ng mga ebidensya. Sunod-sunod na problema ang nangyari kay Sujon. Biglang inimbestigahan ang kanyang opisina at ginulo ng mga gangster ang kanyang pamilya. Ito ay tila isang banayad na parusa mula kay Commissioner Du. Pagkatapos, tinawag niya siya sa isang nightclub, ang kanyang sariling lugar ng kasiyahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sujon ang kahihiyan. Lumuhod siya at nakiusap na patawarin ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi ng masamang komisyoner na gumawa siya ng malaking pagkakamali at kailangan niyang pagbayaran ito. Pinanood niya sa kanya ang video ni Zuna na binabati ang kanyang anak sa kaarawan nito at sinabing kung may gusto siyang ebidensya, kunin niya ang video na ito. Tiningnan ng bida ang video na may masamang pakiramdam at tumakbo sa banyo upang magsuka. Biglang tumunog ang kanyang telepono at nakatanggap siya ng tawag mula kay Kyung B. Lubhang nagulat si Sujon sa tawag na natanggap niya mula sa kanya. Lumabas na 2 oras bago mamatay ang walang awang pulis. Plano niyang turukan si Kyung Iki ng gamot upang patayin siya, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil may taong nakatayo sa labas ng pinto na nakagambala sa kanya. Pagbalik niya, nakatakas na ang batang pulis ng walang kamalay-malay. Nahati ang grupo ng walang awang lalaki para maghanap habang sumakay naman siya sa kotse at inasphyxiate siya ni Kyung Bigi gamit ang isang karayom. Tinanong niya kung siya ba ang sumakit kay Zuna, ngunit sinabi niya na hindi siya, si Commissioner Du ang gumawa nito. Banta ni Kyung Tigi na kailangan niyang bigyan siya ng ebidensya at sumang-ayon ang walang awang pulis. Nagmaneho siya papunta sa isang gift at tinawagan ang isang empleyado upang dalhin sa kanya ang kanyang bag. Sa bag ay may recording pen na nag-record sa lahat ng krimen ng masamang komisyoner. Nang makuha ng batang pulis ang ebidensya, mabilis niyang sinaktan ang ilong ng walang awang lalaki, bumaba sa kotse at tumakas. Matapos matagumpay na makatakas, ang unang tao na naisip niya ay ang bida. Umaasa siyang matutulungan siya nitong mahuli ang tunay na maisala. Tungkol naman kay Sujon, pagkatapos marinig ang sinabi niya, dali-dali siyang lumabas. Sino ang mag-aakala na makikita niya si Commissioner Du sa banyo? Sinabi niya na kung may kadate siya, dapat siyang pumunta ng hindi nag-iisip. Alam ng tusong lalaki na nagpakita si Kyung Bi at gustong makipagkita sa bida. At mula doon, isang plano upang mahuli ang masamang komisyoner ay isinagawa. Una, nakipagkita ang bida kay Kyung Bi sa isang liblib na kalye at pagkatapos ay hinila siya sa isang inabandonadong apartment. Pagkatapos, nagtulungan sila ng batang pulis at nag-acting na pinagtaksilan ang isa-ki-isa. Tinawag ni Sujon si Commissioner Du para mahuli si Kyung Bi. Hindi alam ni Commissioner Du na isa itong bitag. Nagpanggap ang batang pulis na nasaktan sa pagtataksil at hindi lumaban. Dito, ipinakita ng komisyoner ang kanyang masamang pag-ugali. Patuloy niyang inatake si Kyung A hanggang sa maging pasa ang buo niyang katawan sa loob lang ng ilang minuto. Narinig ni Minsu ang sakit ng kanyang kasamahan at gusto niyang sumugod. Ngunit pinigilan siya ni Tisida at sinabing kailangan nilang hintayin na umamin si Commissioner Du. Kahit na sinasaktan na si Kyung A hanggang sa dumugo, sinubukan pa rin niyang abutin ang kanyang paa at sinabing siya ay isang mamamatay tao. Ito ay parang isang nakamamatay na suntok sa masamang komisyoner na nagpahiwatig sa kanya na sumigaw na siya ang sumakit kay Juna. Ang mga pulis sa labas ay naghihintay lang sa linyang ito at kaagad na sumugod para arestuhin siya. Sa loob, malakas na sinipa ng bida ang lintik na komisyoner. Nagulat siya nang masaktan siya ng bida at pagkatapos ay tumayo at mabilis na tumakas. Dali-dali siyang hinabol ni Sujon, ngunit hindi niya siya mahawakan dahil mayroon siyang napakagaling na assistant na martial artist. Sa maikling panahon, nasaktan ng assistant ang mukha ng bida. Kapag mayroong problema, si Ka ay nandyan para lutasin ito. Lumitaw siya at sinaktan ang assistant. Mukhang tuwing may ginagawang mabuti si Sujon, ngunit nahihirapan, lalabas si Ka at tutulungan siya. Hinabo ni Sujon ang komisyoner hanggang sa makorner niya ito at sinabing, kunin mo ang suntok na ito para sa lahat. Pagkatapos ay sinuntok niya ng malakas ang masamang komisyoner na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang kaso ay isang malaking tagumpay at nahuli ng koponan si Commissioner Du. Tuwang-tuwa na sinabi ni Minsu kay Tisida na gumaling na ang bida at gumawa siya ng tama, tulad ng isang tunay na pulis. Dahil sa tagumpay sa kaso at paghuli sa politiko, pinarangalan ang istasyon ng pulisya ng bida at itinampok sa balita.
Sa isang iglap, naging bayani si Soochon sa mata ng lahat. Ang boss ay tuwang-tuwa sa kanya at sinabi, kahit anong gawin mo ngayon, maganda ka sa aking paningin. Inakala ni Soochon na bubuti na ang kanyang buhay, ngunit hindi dahil nagsimulang guluhin ni Ka ang kanyang buhay. Madalas siyang lumalabas na parang sinasadya. Bukod pa rito, kinuha niya ang lahat ng nakatagong suhol na pera ng bida at ibinigay ang lahat sa youth care center. Nang malaman niya ito, natulala ang bida at hindi makapaniwala dahil hindi pa nga niya kayang suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, kaya paano siya magbibigay ng donasyon. Gusto niyang bawiin ang pera ngunit hindi niya magawa dahil kapag naibigay na ito, wala nang balikan. Biglang lumabas si Ka at nagsimula silang mag-away sa rooftop ng youth center. Sinabi ni Ka na walang saysay ang mga suhol na pera. Mas maganda pa na ibigay ito sa pondo ng gobyerno upang sanain ang mga kabataan na magiging kinabukasan ng bansa. Upang lalo siyang makumbinsi, nagbanta siyang itulak siya muli. Wala nang magawa si Soochon kundi tanggapin ito dahil ito ang isa pa niyang personalidad na hindi niya maitataboy. Sinabi pa ng bida kay Ka, paano kung hatiin natin ang oras natin sa pagiging isa-ti-isa para maging maayos ang lahat. Kaya, pagkatapos maglaro sa amusement park, naligo pa sila sa iisang banyo na mukhang magkapatid sila. Isa pa, labis na nag-alala si Ka sa ex-girlfriend ni Soochon. Palagi niyang binabanggit siya sa pinakamahinahong tono at ginagamit pa niya ang telepono ng bida para tawagan at tanungin kung kamusta siya. Bagaman nahuli na si Commissioner Du, ang organisasyon sa likod niya ay nananatiling misteryo. Sinubukan niyang kumuha ng abogado upang makalaya ng maaga, ngunit wala pa ring positibong tugon. Kamakailan, habang nasa piitan, inatake ang komisyoner ng isang estranghero na sinaksak siya ng 2 beses sa tiyan. Dahil sa insidenteng ito, nataranta ang homicide squad, lalo na si Keith. Ayaw niyang ang salarin na pinaghirapan nilang hulihin ay mapatahimik. Iminungkahi niya sa kanyang boss na ilipat si Commissioner Du sa ibang bilangguan at naaprobahan ito. Nang gabing iyon, habang ipinipresenta ang masamang komisyoner sa bagong bilangguan, biglang huminto ang sasakyan ng bilanggo. Isang lalaki ang tumalon sa harap ng sasakyan at humarang sa kanilang daan. Nagising ang masamang komisyoner, ngunit sumigaw siya nang makita ang estranghero. Sunod-sunod na sinaksak ng estranghero si Commissioner Du. Pagkatapos ay ginamit niya ang parehong paraan upang patayin ang batang pulis na kasamahan ni Kihisi. Sugatan siya kaya wala siyang magawa. Wala siyang magawa kundi panoorin ang lalaking may gulo-gulong buhok na pinapatay ang kanyang kasamahan. Pagkatapos ng ilang araw, tulala si Kihisi na nakaupo sa interrogation room. Dahil siya lang ang nakaligtas sa insidente, kailangang mag-imbestiga ang pulisya. Pagkatapos, narinig niya ang ingay sa labas. Nag-aaway muli si Nabida at kalabis na nag-aalala si Ka para kay Kihisi. Alam niyang hindi siya makikita ni Kihisi, kaya idinikit niya ang kanyang kamay sa salamin at sinabi sa kanya na tutulungan niya siyang patunayan na inosente siya. Nagbuntong hininga ang bida sa labis na pagiging sensitibo ni Ka at sinabi, chill ka lang, hindi naman gaano kaseryoso ang sitwasyon. Galit na sinabi ni Ka sa bida na kailangan niyang iligtas si Kihisi. Kung mapapatunayan niyang inosente siya, mawawala na siya. Bilang team leader, inatasan si Soochon na imbestigahin ang kanyang ex-girlfriend. Naawa ang bida sa malungkot na mukha at sugat niya. Gayunpaman, mahigpit pa rin siyang nagtanong sa kanya ng mga nakakainis na tanong, tulad ng pagkabangkarote ng kanyang pamilya 1 taon na ang nakakaraan. Ngayon, kailangan niyang magbayad ng utang, kaya maaaring mayroon siyang nakatagong motibo para sa krimen. Nagalit si Kihisi nang tanungin siya ni Soochon ng ganyan. Humiling siyang palitan ang nag-imbestiga, ngunit seryosong sinabi sa kanya ng bida na siya lang ang makakatulong na linisin ang kanyang pangalan. Hiniling niya sa kanya na magtiwala at sundin ang kanyang direksyon. Sa ibang lugar, abala ang mga tao ni Bosyong sa paggawa ng mahiwagang candy na may hugis mata. Pagpasok niya, agad siyang binati ng lahat ng may paggalang. Sinaktan ng kanyang mga tauhan ang isang lalaki hanggang sa dumugo dahil pinaghihinalaan siyang kumuha ng mga gamot at tumakas. Maraming mahiwagang candy ang ninakaw sa ilalim mismo ng kanilang ilong. Inisip ng driver ni Bosyong na ang pagkamatay ni Commissioner Du ay dahil sa pakikialam ng iba. Nag-utos ang maikli buhok na babae na alisin ang mahiwagang candy sa merkado at sinabi niyang kung may magbebenta nito, agad siyang papatayin. Bumalik sa bida, siya at ang kanyang kasamahan na si Minsu ay nag-aaral ng case file ni Kihisi. Sa sandaling ito, nasa tabi niya si Ka, patuloy na nag-iingay na inosente si Kihisi. Matapos ang ilang pagsusuri, pinaghihinalaan nila na mayroong isang espiya sa koponan ni Kihisi na naglabas ng impormasyon tungkol sa oras at ruta ng transportasyon. Ang pangunahing suspect ay si Jiho, isang taong dating inakusahan ng pagtanggap ng suhol. Samantala, si Kihisi ay nag-iisip sa bahay, inaalala ang tanong ng bida kung bakit hinayaan siyang mabuhay ng mamamatay tao. Sa kasalukuyan, mayroon lamang isang larawan ng lalaki na muntik ng masagasaan ng truck na siya ring tanging saksi sa kasong ito. Ngunit sinadyang tinakpan niya ang kanyang mukha. Tiningnan ni Ka ang larawan, kinuha ang telepono ng bida, kumuha ng litrato at tumakbo palabas ng silid. Pagkatapos, dinala ni Ka si Soochon sa isang bar dahil nakita ni Ka na suot ng saksing lalaki ang wristband ng bar na ito. Sa una, tuwang-tuwa ang bida sa pag-aakalang may ginagawang mabuti si Ka, hanggang sa napagtanto niya na ito ang lugar kung saan ninakaw ni Ka ang ledger ng may-ari. Kahit na ibinalik ni Soochon ang ledger, nagalit pa rin ang may-ari at humingi ng bayad para sa huling
sariling pag-atake sa kanya. Sa katunayan, si Ka ang sumakit sa may-ari, hindi ang bida. Tumayo si Ka sa tabi, ngumingiti at humingi ng pahintulot kay Sujon na saktan ang ulo ng may-ari ng club gamit ang isang bote. Nagbuntong hininga ang bida at sinabing hayaan siyang saktan ang may-ari, tulad ng gusto niya. Sa huli, tinanggap niya ang suntok mula sa matandang may-ari at matagumpay na nakuha ang listahan ng mga kamakailang customer. Sa labas, nakasalubong nila si Kisi. Nalaman niyang ang saksi na may suot na pulseras ay customer ng bar na ito, kaya nag-imbestiga siya. Sa kotse, nagreklamo ang bida sa ex-girlfriend na ang pag-imbestiga niya ng mag-isa ay lalo lang siyang magmumukhang kahinahinala. Kinabukasan, sinimulan ng koponan ng bida na imbestigahan ang mga tao sa listahan ng club na tumutugma sa edad at paglalarawan ng saksi. Nang makilala nila ang unang posibleng suspect, hinawakan ni Ka ang kamay ng batang lalaki sa harap niya at inihambing ang litrato. Naging kakaiba ito para sa bida at sa kulot na babae, ngunit hindi nito pinigilan si Ka. Inutusan niya ang mga lalaki na pumila at takpan ang kanilang mga mukha tulad ng sa litrato. Sa huli, natagpuan din ng buong team ang saksi, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang nakita. Kahit na nagmamakaawa ang kulot na babae na gusto niyang malaman ang tungkol sa paglisa ng kanyang nakababatang kapatid. Nakita niyang hinawakan ni Ka ang damit ng lalaki at nagbanta, kaya mabilis na pinigilan ito ng kulot na babae na naging dahilan ng mabilis na pagtakas ng saksi. Kinabukasan, habang nakatulog ang bida sa lamesa, nagising siya ng bigla dahil kay Kyung Bi na nailipat sa kanyang koponan. Ang batang pulis, pagkatapos ng ilang buwan, ay nakabawi na at naging mas mature. Laging nagpapasalamat si Kyung Bi at inisip na si Sujon ay mabuting tao, kaya masaya siyang makasama sa koponan nito. Maging si Ka ay lumabas para tumawa kay Kyung Bi habang sa kabilang banda ay sunod-sunod na pangyayari ang nangyari sa kulot na babae. Nakatanggap si Sujon ng balita at agad na tumakbo sa bahay ng kanyang dating nobya. Pagkakita sa kanya na naghihirap at nagpapanik dahil sa maling pag-intindi, nasaktan din ang puso ng bida. Hinawakan niya ang kamay nito para aliwin, ngunit inilagay din niya ang posas para dalhin ito sa istasyon para imbestigahan. Nang tanungin ni na Sujon at Dithie, ang kulot na babae, nagtaka siya ng malakas kung siya ba ay matagal ng target ng mga baliw na iyon. Tinanong ni Athie kung mayroon ba sa kanyang koponan ang posibleng espiya, ngunit umiling ang kulot na babae at sinabing wala siyang pinagdududahan. Lubos siyang nagtitiwala kay Team Leader Dithie at sa kanyang mga kasama sa team. Sa kabila ng pagturo ni Sujon na ang Team Leader Dithie na kanyang iginagalang ay wala pang ginagawa upang tulungan siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa pagbanggit sa mapagpaimbabaw na Team Leader Dithie, talagang kahinahinala siya. Una, nakipagtransaksyon siya kay Vivian Ace bago ito saktan. Tungkol sa negosyo ni Boss Ayon na pagtransport ng misteryosong candy, pinlano ni na Team Leader B at Jonggu ang pagpatay sa isang tao at pagkatapos ay sinisisi ang kulot na babae. Sa library ng lungsod, ang saksi sa pagpatay ay sinusubukang mag-aral, ngunit hindi siya mapakali at hindi niya maalis sa kanyang isipan ang nangyari. Dahil sa takot na sinusubaybayan siya, natatakot siya at tumakbo ng mabilis na parang hinahabol ng multo at nabangga ang bida. Pinilit niyang tanungin ang dalawang saksi kung ano talaga ang nakita nila noong gabing iyon. Gayunpaman, matigas pa rin ang ulo ng saksi at ayaw magsalita kahit na takot na siya. Buti na lang at tumawag si Eong Di at sinabi na nahanap niya ang pagtakas ng pumatay sa security camera. Kinuha ni Sujon ang pagkakataon para hikayatin ang saksi na sabihin ang lahat ng nakita niya para mahuli nila ang salarin. Sa wakas, nagsabi ng totoo ang saksi na nakita niya ang pumatay noong gabing iyon. Isang lalaking may mahaba, kulot na buhok ang lumabas sa kotse, hinawakan siya at binantaan na huwag magsalita. Dahil sa matinding takot, hindi naglakas loob ang saksi na mag-report sa pulis o magkwento sa kahit sino. Nakuha ni Sujon ang impormasyong ito at sinabi kay Eong Ti na masusing bantayan. Pagdating sa pumatay, pumunta siya sa isang ilog para makipagkita sa kanyang kasosyo para sa mystical candy na siya ring gamot na kinuha at hinaluan nila. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang mamimili ay ang driver ni Boss Eon. Agad na nilunod ng driver ang mahabang buhok na lalaki sa ilog para patayin ito. Ngunit may isang baril na nakatutok sa ulo ng driver. Iyon ay si Team Leader Park at humiling siya na makipagkita kay Boss Eon para magpaliwanag. Sa opisina ng maikling buhok na babae, sinabi niya na ang pagbebenta ng mystical candy ay dapat palawakin para kumita silang pareho. Ngunit ipinagbabawal niya ang ibang partido dahil ang pagsasalin sa ganitong paraan ay hindi maganda. Higit pa rito, idiniin pa ni Team Leader Park na tinunaw niya ang ginto ni Vin Athie para matiyak ang lihim ng organisasyon. Nakikinig si Boss Eon, ngunit ang mga mapang-akit na salitang iyon ay walang epekto sa kanya. Bumalik tayo sa paglalakbay ng team ng bida upang hanapin ang hustisya. Natagpuan nila at ng kanyang mga kasamahan ang tumatakas na ambulansya ng taong nagtunaw ng ibang tao na iniwan sa isang junkyard. Bagaman walang security camera sa lugar, naisip ni Eong Ti na magtanong tungkol sa black box ng ilang iba pang inabandonang sasakyan. Pumunta si Sujon at Ka sa inabandonang junkyard kung saan madaling tumalon si Ka sa gate. Sa loob, natagpuan nila ang isang bag ng mystical candy, ngunit agad silang nahuli ng mahabang buhok na lalaki at ng kanyang mga kasama. Mukhang medyo gulat si Ka ngunit agad siyang lumaban
sa mga nagbebenta ng mystical candy. Sa maikling panahon, ang bida at si Ka ay magkasamang nakipaglaban tulad ng isang koponan na tinalo ang buong grupo ng mga kriminal. Ngunit sa kasamaang palad para kay Sujun, siya ay tinamaan ng bato ng mahabang buhok na lalaki. Ginamit niya ang hiringgilya sa liig niya na naging dahilan ng kanyang pagkahilo. Nang magising ang bida, siya ay nakatali sa upuan at naroon din ang mga taksil sa kulot na babae. Habang kinukutya ni Jonggu ang pumatay, siya ay binaril sa balikat ni Team Leader BC. Ang dahilan kung bakit siya binaril ay dahil sa isang flashback ni Team Leader B kasama si Boss Eon. Hiniling niya na patayin ang sinumang kukuha ng gamot mula sa kanyang bodega at ang kumuha ng gamot ay si Jonggu. Gustong tapusin ito ni Team Leader B kaya sinabihan niya ang mahabang buhok na lalaki na barilin si Jonggu. Ngunit nanginginig ito at hindi makabaril. Pagkatapos ng ilang sandali, inalis ang tape sa bibig ng bida at sumigaw siya at nagmakaawa kay Team Leader B na patawarin siya nang itutok nito ang baril sa ulo niya. Kung palalayain siya ni Team Leader BC sa pagkakataong ito, magpapanggap siyang walang alam. Nang makita ni Team Leader B na si Sujun ay napakabait, nasisiyahan siya at pumayag na palayain siya. Para maprotektahan ang kanyang buhay, gumawa ang bida ng isang peking eksena ayon sa plano ni Team Leader BC. Si Sujun ay hinila ni Ka sa rooftop. Pinagalitan siya nito kung bakit siya kumikilos ng ganoon, kung paano siya nakikipagkompromiso sa kasamaan at pagkatapos ay nag-away at nagbatuhan sila ng mga kritisismo. Pagkatapos ng matagal na pag-aaway, bumalik ang bida sa opisina para harapin ang hatol. Sinuri niya ang mga dating kaso, lalo na ang paglisa ni Police Minsu. Sinabi ni Team Leader BS na si Minsu ang unang nahulog, sinundan ng pumatay. Ngunit ang posisyon ng isang banner na natagpuan na nakabalot sa kanilang katawan ay nagpapahiwatig ng kabaliktaran. Pumunta ang bida sa gusali kung saan nangyari ang krimen at inilarawan muli ang eksena. Inisip niya na si Team Leader BS mismo ang bumaril sa mystical candy dealer na naging dahilan upang maunang mahulog ito. Pagkatapos ay dumating si Minsu, itinulak siya nito pababa at sa huli ay kinuha niya ang isang piraso ng salamin at sinugatan ang kanyang sarili upang gumawa ng alibi. Biglang napagtanto ni Sujun na lahat ng sinabi niya kay Team Leader B sa huling interogasyon ay makatwiran. Sa pagkakataong ito, biglang lumitaw si Ka na mas malumanay ang saloobin at tinanong siya kung ano ang gagawin niya sa susunod. Umiti si Sujun nang may kumpiyansa at sinabing bubuksan niyang muli ang kaso ni Minsu at papatayin si Team Leader B. Sa huli, nagtinginan ang dalawang personalidad na masaya at naghawak kamay bilang tanda ng pagkakaisa. Bumalik sa panahon, 2 buwan na ang nakalipas, si Sujun at ang kanyang boss ay nagpunta sa karaoke kasama ang isang mayamang lalaki. Lumalabas na ang lalaking iyon ay ang sinisisi ni Team Leader B sa paggamit ng mystical candy. Nagyabang ang bida na tutulungan niya itong malutas ang problemang iyon. Habang pumapasok si Sujun sa pasilyo ng lasing, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay nagsabi sa kanya na hindi pinatay ni Sang-ho si Minsu at mayroon siyang ebidensya upang patunayan ito. Gayunpaman, lasing na lasing si Sujun kaya hindi niya ito pinansin. Bumalik sa kasalukuyan, sinisinika si Sujun sa pagbaliwala sa tawag na iyon. Kung siya ay mas maingat, hindi sana lumala ang sitwasyon hanggang sa ganito. Tumango si Sujun sa pagsisisi dahil inakala niyang biro lang iyon, kaya hindi niya pinag-aralan ng mabuti at nagsimula silang magtungo sa apartment ni Sang-ho para imbestigahan. Ang bida ay partikular na napansin ang mga dokumento ng pagpapatala ni Sang-ho bilang freshman sa Muniang University. Sa istasyon ng pulisya, napansin ni Nakiyong DE at DFE na may kakaiba sa footage mula sa libing ng namatay na batang pulis. Si Jonggu ay wala sa lugar sa oras na pinasok ang bahay ng kulot na babae. Ibig sabihin, maaaring siya ang naglagay ng mystical candy at nagplano ng eksena. Natagpuan ng bida ang isang flyer para sa isang mystical candy rehab center sa bahay ni Sang-ho. Hindi nag-iisip, agad na pumunta ang bida sa sentro at sinabi ng receptionist na hindi si Sang-ho ang kanilang pasyente. Ngunit napansin niya na kaibigan siya ng isang batang lalaki na nagngangalang AC Jin. Ayon sa sinasabi nila, laging tinutulungan ni Sang-ho si AC Jin at sinusubukang kumbinsihin siyang tigilan ang mystical candy. Sinabi ng receptionist sa bida na makikita niya si AC Jin sa junkyard, kung saan nagtitipon ang mga mahilig sa mystical candy. Sa pagdinig ng impormasyong ito, agad na pumunta si Ka at Sujun para mag-imbestiga. Una, gumamit sila ng binoculars para magmasid, ngunit hindi ito epektibo dahil hindi nila makita ng malinaw ang mga tao sa loob. Kaya, iminungkahi ni Ka sa bida na magpanggap na manlalaro para makihalubilo sa kanila dahil hindi ka makakahuli ng tigre kung hindi ka papasok sa lungga nito. Sa huli, kinailangan ng bida na isuko ang kanyang magarang suit at magsuot ng mga punit-punit, maruruming damit upang magmukhang mahilig sa mystical candy. Matapos magbihis, agad na pumasok si Sujun sa junkyard. Nang makita ang isang estranghero na papasok, agad na nag-ingat ang mahilig sa mystical candy. Gustong suriin ng lalaki kung pulis ba ang bida, kaya sinabihan niya itong iabot ang kanyang kamay para makita niya kung may mga marka ng karayom. Matapos suriin at makitang walang kahinahinala, pumasok si Sujun sa loob ng junkyard. Dito, nakita niya ang isang umaalog-alog na sasakyan at iyon ay si Hyuk Jin na nanginginig dahil sa drug overdose.
Agad na tinanong ng bida kung kilala niya si Sang-ho, at ang pangalang ito ay nagdulot ng gulat sa mahilig sa mystical candy. Agad na itinulak ng bida si Hyuk-jin palabas gamit ang isang cart, at dito muli silang nagkasalubong ni Ka sa gang ng mystical candy. Ngunit sa tulong ni Ka, nagtagumpay siyang ilabas ang batang lalaki na mahilig sa drugs. Binuhat ni Soo-jun ang mahalagang saksi sa kanyang likod at pumunta siya sa opisina ng charlatan psychiatrist. Sinubukan niyang gamitin ang espasyo para tanungin si Hyuk-jin. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang pagkahilig sa mystical candy, napaka-unstable ng kanyang mental na estado. Sa kanyang alaala, inihayag ni Hyuk-jin na si Sang-ho ay pupunta sa pulisya upang magbigay ng pahayag. Ito ay parang hindi direktang sanhi ng kanyang paglisan. Sinisisi ni Hyuk-jin ang kanyang sarili at nagsimulang mangamot. Agad na pinakalma ng bida at ng doktor ang batang lalaki at nang kumalma na si Hyuk-jin. Ipinaliwanag ni Gantae na ang mga yugto ng psychosis na dulot ng droga ay sa huli ay hahantong sa tuluyang paglisan ni Hyuk-jin. Samantala, galit na galit si Team Leader Park nang marinig ang mahabang buhok na lalaki na nagsabi na pumunta si Soo-jun sa junkyard. Naisip niya na sasaktan ang kulot na babae sa bilangguan upang bantaan ang bida. Tulad ng inaasahan, sa parehong araw, ang kulot na babae sa kulungan ng kababaihan ay pinigilan ng dalawang babaeng bilanggo. Isang malaking babae ang dumating na may hawak na maliit na kutsilyo at dahan-dahang pinunit ang mukha ng kulot na babae. Nang malaman ng bida na nasugatan ang kanyang dating nobya sa kulungan, sumugod siya sa opisina ng team leader para tanungin ito. Walang pakialam na sinabi ng taksil na naunang ipinagkanulo siya ni Soo-jun sa pamamagitan ng paghukay sa kaso ni Min-soo. Pagkatapos ay nagbanta siya na sasaktan ang mga inosenteng tao sa paligid ng bida kung patuloy siyang lalampas sa hangganan. Bagaman binabantaan, hindi natakot si Soo-jun at sinabing hindi siya maglalakas loob na saktan ang kulot na babae. Kung may gagawin ang taksil sa kulot na babae, hindi niya ito matutulungan na makatakas sa krimen. Samantala, nang pumunta si Kyung-gi at Dee sa junkyard kung saan iniwan ang kotse ni Jong-gyu. Dahil napansin nila na ang mga ninakaw na gamit ng kulot na babae ay nasa loob pa rin ng kotse ni Jong-gyu. Habang tinitingnan nila ang loob ng kotse, si ST ay inatake mula sa likod ng isang hindi kilalang lalaki na kumuha ng kanyang wallet. Agad na hinabol siya ng batang pulis sa kanyang lakas habang ipinosas ni Kyung-gi ang magnanakaw na lalaki. Siya mismo ang nagnakaw ng medalya ng kulot na babae mula sa kotse ni Jong-gyu. Iyon ang ebidensya na kailangan nila upang patunayan na ang pagnanakaw ay isang setup at sa gayon ay mapawalang sala ang kulot na babae. Sa labas ng detention center, si Soo-jun at Ka ay parehong nasasabik na naghihintay na palayain ang kanilang mahal. Sa sandaling lumabas ang kulot na babae at mumiti, halos malaglag ang mga mata ni Ka. Sa biyahe pa uwi, nagbigay ng teorya ang kulot na babae na ang mga taong sumusubok na saktan siya sa detention center ay tila nagbabanta ng ibang tao dahil hindi nila siya saktan o kausapin. Nagpa siya ang bida na sabihin ang lahat ng nangyari sa kanyang dating nobya. Itinabi niya ang kotse at sinabi na ang utak ng lahat ay si Team Leader Park. Ang team leader na matagal na niyang iginagalang ay siyang nag-utos sa mahabang buhok na lalaki na itunaw ang kanyang matalik na kasamahan at siya rin ang nagplano na ikulong siya. Matapos marinig ang balitang ito, hindi makapagsalita ang kulot na babae at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng bida. Dinala ni Soo-jun ang kulot na babae pa uwi at pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa therapist na nagsasabing nawawala si Hyuk-jin. Nakatanggap ang bida ng masamang balita at nagmamadaling hanapin ang mahilig sa mystical candy. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hyuk-jin. Tinanong niya kung mapapatunayan ba niya na si Sang-ho ay inosente sa pamamagitan ng paghahanap sa informante na tumawag kay Soo-jun noong gabing iyon. Nag-aalala sa kaligtasan ni Hyuk-jin, iginiit ng bida na dapat silang magkita. Ngunit matigas pa rin ang ulo ng mahilig sa mystical candy at gusto pa rin niyang maghanap ng informante ng mag-isa. Sa isang madilim na eskinita, nakilala ni Hyuk-jin si Chang-ki, isang subordinate ni Team Leader Park. Tinanong niya si Chang-ki kung siya ba ang informante ng bida. Ngunit ang sumunod nating nakita ay ang bida na papalapit sa crime scene sa isang malayong bukid. Ang katawan ni Hyuk-jin ay nasa ilalim ng isang puno. Pumanaw na siya dahil sa overdose ng droga. Nang dumilim, tinanong ni Soo-jun si Chang-ki tungkol sa pagkakakilanlan ng informante tungkol sa paglisan ni Min-soo noong gabing iyon. Pinaghihinalaan din niya na si Chang-ki mismo ang pumatay kay Hyuk-jin, ngunit itinanggi niya ito. Matapos marinig ang lahat, agad na nagbigay si Soo-jun ng ultimatum kay Chang-ki. Isa ibibigay niya ang ebidensya na nagpapatunay na inosente si Sang-ho at aaminin ang kanyang krimen. O ipasa ang bida kay Team Leader Park. Ginamit ni Soo-jun ang psychological warfare para manghikayat si Chang-ki. Siya mismo ay malapit din kay Min-soo, ngunit nanatili siyang tahimik sa kakilakilabot na kasong ito. Uminom si Chang-ki mag-isa sa bar, malungkot na nakatingin sa kanyang bote ng whiskey na isang regalo mula kay Min-soo. Naalala niya ang alaala kung saan si Min-soo mismo ang nagbayad ng lahat ng utang ng kanyang pamilya. Sa huli, tinawagan ni Chang-ki si Soo-jun at tinanong kung kumpiyansa ba siya na mahuhuli niya si Team Leader Park. Matapos marinig ang sagot, sumakay si Chang-ki sa taxi upang makipagkita kay Soo-jun sa lugar kung saan inilalagay ang ancestral tablet ni Min-soo. Hindi alam ni Chang-ki na sinusubaybayan siya ng driver ni boss yun. Dahil dito, nalaman ni Team Leader Park na balak ni Chang-ki na ipagkanulo siya at aminin ang lahat kay Soo-jun. Samantala, sa bahay ng kulot na babae, may isang batang babae na nag-doorbell at sinabing bagong lipat lang ang kanilang pamilya at gusto siyang bigyan ng masarap na cake. Inosenteng binuksan ng kulot na babae ang pinto at sa huli ay dinukot siya ng isang grupo ng mga gangster. Bumalik kay Chang-ki nang makita niya ang paglitaw ng taxi
taksil. Alam niyang may masamang mangyayari kaya tumakas siya. Ngunit mabilis na binaril ni Team Leader Park ang baril bilang babala at pagkatapos ay tinutukan siya ng baril na naging dahilan upang sumuko si Chunky. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ang kanyang telepono sa taksil. Sa video, makikita si Team Leader Park na sinisipa si Minsu mula sa rehas na naging sanhi ng kanyang instant na pagpanaw. Pinanood ng Team Leader ang video at tumawa at pagkatapos ay paulit-ulit na sinaktan si Chunky na parang naglalabas ng galit. Sa sandaling ito, dumating si Sujon sa tamang oras upang harapin siya. Dahil sa lakas ni Ka, sumugod siya at sinaktan ang taksil na team leader. Sinuntok niya ito ng malakas sa mukha hanggang sa dumugo ito. Ang bida ay nagplanong magbigay pa ng ilang suntok upang ilabas ang kanyang galit, ngunit ibinunyag ng team leader sa kanya na nasa panganib ang kulot na babae. Dahil dito, hindi na niya inatake ang taksil na team leader. Ngunit biglang inatake siya ni Chunky mula sa likod at sinira ang kanyang telepono. Nagmaneho si Sujon na parang baliw papunta sa junkyard at sumugod sa truck kung saan nakahiga ang walang malay na kulot na babae. Sa sandaling handa na siyang buhatin ang kanyang mahal, ang mga alagad ng taksil na team leader ay nilock ang pinto at ikinulong silang dalawa at pagkatapos ay nagsimulang magmaneho ang lalaki ng truck. May isang kahon ng nasusunog na uling sa loob. Kung hindi sila makakalabas sa oras, tiyak na mamamatay sila doon. Determinado siyang makalabas, patuloy na sinipa ni Ka ang pinto at sumugod sa loob. Nawala ng pag-asa si Sujon at halos mawala ng malay hanggang sa tawagin siya ni Ka na tanga. Ito ang nagpagising sa bida at sama-sama silang tatlo na ginamit ang lahat ng kanilang lakas para sirain ang pinto. Patuloy silang sumipa sa pinto ng truck hanggang sa bumukas ito. Ginawa ng kulot na babae at ng bida ang lahat ng natitirang lakas nila para kumapit sa pinto ng kotse upang mabuhay. Nakita sila ng driver sa salamin kaya itinigil niya ang sasakyan upang tumakbo sa likod para tingnan at ang resulta ay nahuli siya ni Sujon at kagalit na tinanong ng bida kung saan pupunta ang truck na ito. At sinabi ng driver na papunta ito sa lawa. Matapos marinig ito, ang bida at ang kanyang dating nobya ay nagmaneho patungo sa sinasabi ng driver. Ito pala ay isang bagong hukay na malaking libingan para ilibing silang dalawa. Naramdaman ni Sujon na naiinis siya kaya sinira niya ang mga bagay-bagay sa paligid sa pamamagitan ng pagmamaneho. Sa sandaling ito, dumating ang team ng pulis at tiningnan ang bida at ang kulot na babae na parang nababaliw sila. Pagkatapos nito, sa pizza shop ng bida, sinabi ng kulot na babae ang tungkol sa clue na nahanap niya na si Boss Yon ay nakikipagnegosyo sa mga Ruso. Bukod pa rito, nang pumunta si Kyung Bi, napansin niya na ang driver nito ay kasama sa pag-aresto kay Vivian E. Ngunit ang lahat ay haka-haka pa lang. Sinabi ng bida na may isang taong makakapagpatunay at iyon ay ang mahabang buhok na lalaki na nasa kulungan. Pumunta si Sujon at ang kulot na babae sa detention center para makipagkita sa kanya at maghanap ng sagot. Dito, patuloy na pinukao ni Sujon ang relasyon sa pagitan niya at ni team leader Bithi. Sinabi niya na ginagamit lamang siya nito, kaya kung handa siyang sabihin ang lahat, bibigyan siya ng pulisya ng pagkakataon na makaganti. Ipinakita ng kulot na babae ang litrato at tinanong kung sino ang gumawa ng mystical candy na hugis mata. Gaya ng inaasahan, itinuro ng buhok na lalaki ang driver ni Boss Yong. Naghanap ang grupo ng mga clue tungkol sa kinaroroonan ni Kang habang nagmamaneho si Sujon sa pinaghihinalaang lokasyon. Pagkatapos, nag-entertain si Ka sa sarili sa pamamagitan ng pagkanta. Masaya siya dahil mas madalas niyang nakikita ang kulot na babae kamakailan. Ito ang nagpainis sa bida. Nainis siya ng husto kaya sinagasan niya ang isang truck. Sa kabutihang palad, napansin ni Sujon na ang driver ng truck ay isa sa mga tauhan ng driver. Agad siyang lumingon at sinundan ang truck hanggang sa isang warehouse kung saan madalas na lumalabas si Kang. Iminungkahi ni Ka na magtago sa isa pang delivery truck at pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa truck para makita kung may makikita sila. Natapos ng driver ng truck ang pag-load, isinara ang pinto at nagmaneho palayo nang hindi alam na ang bida at ang kanyang pangalawang personalidad ay na-stuck sa loob. Napilitan sa pagitan ng mga kahon, sinubukan ni na Sujon at Ka na alamin kung ano ang gagawin sa mabilis na pagtaas ng temperatura. Tumawa si Ka, inalis ang kanyang outer jacket at ininom ang buong bote ng tubig kahit nabusog na si Sujon sa tubig at kailangan ng umihi. Sa wakas, dumating ang truck sa kakahuyan, tumalon si Sujon palabas, ngunit naiwan si Ka matapos makita ang isang kahon ng gamot ni Boss Yong. Nang gabing iyon, ang buong team ng pulisya ay sumugod sa warehouse na nagpabasag sa computer ni Kang bago siya lumabas at umalis. Nakita ni SD, ang intensyon ng kriminal na tumakas kaya nakipag-away siya kay Kang, ngunit sa kasamaang palad ay nasaktan siya. Buti na lang at dumating ang bida sa tamang oras para sagipin ang kanyang matalik na kasamahan. Ngunit nang magkaharap sila ni Kang, ibinagsak ni Kang ang kanyang kutsilyo. Bumulong din siya na matagal na silang hindi nagkita sa Ruso at pagkatapos ay masunuring nagpasama na arestuhin. Mabilis na dinala ng bida si Kang sa silid para tanungin. Ngunit ang ugali ng driver ay napaka-arogante dahil nanatili siyang tahimik at mumingiti ng lihim. Hindi nawala ng loob ang bida at sinabing hahanapin niya ang nasa likod nito. Ano man ang mangyari, magsalita man siya o hindi. Biglang nag-iba ang mukha ni Kang at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Napansin ng team ng pulisya na balak ni Kang na mag-suicide kaya mabilis nilang hinawakan ang kanyang katawan ng mahigpit. Agad na pumasok si Team Leader Park at ipinahayag na ang kanyang team ang magsasagawa ng investigasyon. Ito ay inaprubahan ng nakatataas kaya kinailangan ng team ng bida na panoorin lang ang taksil na team leader na kunin ang mahalagang suspect.
Nang bumalik si Team Leader Park sa kanyang opisina, natagpuan niya ang isang pakete na naglalaman ng mga bag ng mystical candy na may label na pulang mata. Lumalabas na ito ay isang utos mula kay Boss Ion para magkita sila sa isang lihim na lugar. Pinuri ni Team Leader Park ang maikling buhok na babae sa pagiging desidido niya sa pag-aresto kay Kang at pagkatapos ay pinayuhan siyang huwag maging mapusok sa pagbebenta ng droga. Gayunpaman, sinabi ni Boss Ion na kailangang bayaran siya ng team leader. Gusto niyang mabawi ang mystical candy na nakuha ng pulisya. Nanlaki ang mga mata ng team leader nang marinig ang hiling na ito dahil lampas ito sa kanyang kontrol. Nang gabing iyon, nagpa siya ang taksil na team leader at si Chunky na nakawin ang mystical candy na nakuha ng pulisya at sinundan sila ng kulot na babae. Alam ng bida na nagmamadali ang kanyang dating nobya, kaya mabilis siyang nagbabala sa kanya at kay Kion Di na huwag gumawa ng anumang aksyon hanggang sa dumating sila. Gayunpaman, hindi pa rin kumalma ang kulot na babae nang makita niya ang dalawang taksil na papalapit at nagbabalak na kunin ang mystical candy ng iligal. Inilabas niya ang baril at binaril bilang babala sa kanyang dalawang dating kasamahan, ngunit lubos na kilala ng team leader ang kanyang mga tauhan. Hinamon niya itong barilin siya kung magagawa niya at kung kaya niya ay paalisin na siya sa mundong ito. Hindi lang iyon, ginawa pa ni Team Leader B na hostage si Chunky para takutin ang kulot na babae, kaya hindi niya ito maatake. Sa kabutihang palad, dumating ang bida sa tamang oras para guluhin sila. Itinulak ng Team Leader si Chunky sa isang tabi at pagkatapos ay umakyat sa kotse at tumakas. Agad na hinabol ng bida ang dalawang sasakyan sa highway, ngunit nawala pa rin ni Sujon ang truck niya. Tinawagan ng Team Leader si Boss Ion para magmungkahi ng bagong lugar ng pagpupulong. At sa huli, pinili niya ang gusali kung saan niya pinatay ang kanyang kasamahan na si Minsu. Sa daan sa paghahanap kay Team Leader Bithi, natuklasan ni Sujon at Kion T ang isang naputol na harang ng trapiko sa tabi ng singboard. Habang pinipigilan ng batang pulis ang mga tauhan ni Boss Ion, sinundan ng bida ang team leader sa gusali at umakyat sa pinakamataas na palapag. Nanumpa si Sujon na hahantong niya ito ngayon, ngunit habang naglalakad siya, sinunggaban siya ni team leader Bithi mula sa likod ng isang haligi. Alam ni Sujon na may gagawin itong masama, kaya nagsuot siya ng bulletproof vest at naghintay hanggang sa tumalikod si team leader Bithi bago siya umatake at idiniin ito sa lupa. Sinubukan ni team leader Bithi na lumaban, ngunit nanalo ang bida. Naglunsad si Sujon ng isang serye ng mga suntok na tumama ng diretso sa mukha ng taksil na team leader. Mabilis na lumingon si team leader Bithi, inatake ang mukha ni Sujon at tinutukan siya ng baril. Sa sandaling babarilin na ni team leader Bithi ang bida, binaril siya ng ibang tao. Ang team leader ay nagpapanik na nahulog patungo sa rehas at mabilis na tumakbo ang bida upang iligtas siya sa pamamagitan ng paghawak sa bag ng pera. Ang bag ay napunit na naging dahilan upang lumipad ang mga pera na parang konfeti at patuloy na sinubukan ng team leader na habulin ang mga ito sa kawalan. Nang makita ito, magkasamang hinawakan ng bida at ng kulot na babae ang kamay niya para hilahin siya pataas. Hindi napigilan ni Sujon ang kanyang sarili sa pagsigaw. Para sa mga perang ito, pinatay mo ang iyong kasamahan. Pagkatapos ay patuloy niyang sinumpa ang taksil na team leader. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, sa wakas ay pinusasa ng kulot na babae si team leader B at ibinigay siya sa pulisya. Tungkol naman kay Chunky, inamin niya ang lahat at sa wakas ay nakatulog ng mahimbing at nakaramdam ng mas kaunting pagkakasala. Sa silid ng interogasyon, tinanong ni Sujon si team leader B kung bakit siya naging ganoon. Walang pakialam na sinabi ng team leader na siya at ang bida ay pareho lang. Nagmamalasakit lang sila sa layunin at mga benepisyo, hindi sa katotohanan. Alam ni Sujon na nagpaparinig ito sa kanya, ngunit kalmado siyang nagsabi kay team leader B na dati ay mali ang kanyang pag-ugali. Gayunpaman, iba na siya ngayon habang malapit na itong umalis sa mundong ito at ang iniisip lang niya ay pera. Binalaan ni Sujon ang team leader na makipagtulungan para mabawasan ang kanyang sentensya. Kung hindi ay makukulong siya habang buhay. Matapos malutas ang kaso at mahuli ang malaking isda na si team leader B, lahat sa opisina ay masaya at masigla. Ang relasyon sa pagitan ng bida at ng kulot na babae ay bumuti rin. Ang dalawang magkaaway ay nagmamahalan muli at nagtutulungan sa paglutas ng mga kaso. Napakaganda pakinggan. Isang gabi, kumain ang bida kasama ang kanyang ina at kapatid at ang kanyang ina ay labis na nag-aalala sa kanyang kalusugan. Gayunpaman, nang banggitin ni Sujon kung okay lang ba kung mag-resign siya at magtrabaho sa pizza shop. Pagkarinig nito, agad na tumutol ang ina at pinalaya siya, ngunit ang pangarap ng bida na magkaroon ng madaling buhay ay nawala. Sa loob ng isang pizza parlor, ang gripo ay bukas buong gabi na naging sanhi ng pagbaha sa buong gusali. Humingi ang may-ari ng isang astronomical na halaga para sa mga pinsala mula sa baha. Kaya si Sujon ay kailangang pumunta at magmakaawa sa kanyang boss na ipagpatuloy siya bilang isang pulis. Sumang-ayon ang boss sa isang kondisyon na kailangan patunayan ni Nam Tilithe na siya ay malakas pa rin para sa kasalukuyang trabaho. Sa ibang lugar, partikular sa isang van na nagdadala ng mga preso, ang driver na si Kang ay naging gintong gwardya at umakyat palabas. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay parang isang baliw na mahilig manakit sa ibang tao. Kaya ba si Boss Eon ay mayroon pa ring tauhan na tumulong sa kanya para makatakas?
Pumunta si Sujon sa tanggapan ng isang bagong therapist na may ibang ugali kaysa sa charlatan doktor na madalas niyang nakikita. Hindi gusto ni Nam TDD ang pakikipagkita sa bagong doktor para ibahagi ang kanyang kwento. Ang therapist na ito ay nagtanong ng mga tanong na nagpahirap kay Sujon. Halimbawa, ang pagiging pilit na tinuturukan o ang pag-iisip na pakawalan ang nahuling kapitan. Parang gusto niyang ipagsabi ni Sujon ang malalalim na bagay tungkol sa kanyang sarili at ang kanyang masasamang kaisipan. Sa ilalim ng hypnosis, bumalik si Sujon sa pasilyo na may maraming kakaibang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito ay naalala ni Nam TD ang kanyang pangalan sa kapanganakan na Jehui. Naalala niya na dati siyang inabuso ng kanyang sariling ama hanggang sa itulak niya ito sa sahig at tumakas. Ngunit may isang bagay na hindi niya maalala at iyon ay ang oras bago namatay ang kanyang ama. Sa gayon, tumakbo si Sujon sa pasilyo hanggang sa napilitan siyang huminto dahil sa pananakit ng dibdib. Nakita lamang niya si Ka na dahan-dahang lumapit sa kanya na may labis na naguguluhan na ekspresyon. Sa kanyang pasilyo ng mga alaala, nag-urong si Nam TD nang pahirapan siya ng mga sandali ng nakaraan. Lumapit si Ka, sumimangot sa pag-unawa at iniabot ang kanyang kamay upang mahawakan ni Nam TD. Habang pauwi na sila, lumitaw si Ka sa kotse ni Nam TD at tiniyak sa kanya na hindi naman ganoon kasama ang lahat. Tinatanong ni Sujon si Ka kung may naaalala siya bago o pagkatapos ng walang hanggang pag-alis ng kanyang ama. Ngunit umiling si Ka, sinabi na hindi niya alam at ang tanging sinasabi niya ay ang buhok na babae. Sa pagkarinig nito, biglang namula si Nam TD dahil naisip niya ang halik sa buhok na babae noong nakaraang gabi. Nagbago ang eksena sa istasyon ng pulisya. Isang high school na batang babae na nakasuot ng dilaw na kapote ay lumapit upang mag-ulat ng krimen. Sinabi na siya mismo ang nagsunog sa kanyang ama. Ang mukha ng batang babae ay may pasa at maraming pisikal na pinsala. Matapos magbigay ng pahayag, bumagsak din ang batang babae at nawala ng malay. Sa tabi ng kanyang nakadapa na katawan ay isang misteryosong pakete ng candy na labis na pamilyar. Ang batang babae na ito ay nagngangalang Yang Jo, isang estudyante na inabuso ng sarili niyang ama. Sa harap ng pulis na babae, sinabi ng batang babae na inabuso ng kanyang ama na wala siyang naaalala at hindi niya alam kung bakit mayroon siyang misteryosong pakete ng candy sa kanyang kamay. Sa observation room, nang ibunyag ni ACC na pinayuhan ng homeroom teacher ni Yang Jo ang batang babae na dapat mag-ulat ka sa pulisya tungkol sa pang-aabuso ng iyong ama sa pamilya. Nagtataka siya kung ito ang motibo ng krimen ng batang babae. Sa isang flashback, ibinigay ni Yang Jo ang isang ledger kay Nam TD. Sinabi niya sa kanya na sinabi ng kanyang ama na itago ito sa locker sa paaralan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang kanyang abusadong ama ay maaaring mahuli sa pamamagitan nito upang hindi na siya bumalik sa bahay. Pagbalik sa kasalukuyan, nagtataka si ACC kung bakit hindi umalis ang batang babae sa bahay. Sa puntong ito, bumuntong hininga si Nam TD at sinabing tiyak na gustong umalis ni Yang Jo ng maraming beses. Ngunit ang problema ay saan siya pupunta. Kinabukasan, habang nasa supermarket sina ACC at Anne FE, binili ng inabusong batang babae ang dilaw na kapote para sa kanya. Ang problema dito ay ang supermarket na ito ay 40 minuto na lakad mula sa kanyang bahay. Nagtataka si ACC kung bakit siya kailangang maglakad ng malayo para lang bumili ng kapote. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, nagtipon-tipon ang buong team upang panoorin ang video na nagpapakita kay Yang Jo na hinaharap ang kanyang ama. Sa video, makikita kung paano niya hinawakan ang kutsilyo at umatake na parang sumusunod sa utos ng isang tao. Ang pinaka-nakakatakot ay ang paglapit ng batang babae sa kamera ng laptop na nagre-record ng buong eksena. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Jo na tapos na ang trabaho at mumiti ng nasiyahan. Pagkatapos manood ng lahat, ang bawat isa ay gumawa ng isang hula. Ipinapalagay ng buhok na babae na ni-record ni Yang Jo ang eksena ng paghawak sa kanyang ama na parang gusto niyang ipaalam sa isang tao. Posible na mayroong isang mahiwagang tao sa likod ng kaso na ito at ang taong iyon ang nagbigay ng mahiwagang candy kay Yang Jo. Nagpa siya si Nam TD na dalhin ang video sa kanyang charlatan doktor upang suriin ito. Sa simula, ang matatakutin na doktor ay hindi nangahas na panoorin ito dahil takot siyang managinip ng masama sa gabi. Kaya galit na sinabi ni Nam TD kay Ka natakutin ang charlatan doktor para panoorin ito at sa huli ay pumayag ang charlatan doktor. Pagkatapos panoorin, sinabi ng doktor na maaaring si Yang Jo ay nasa ilalim ng hypnosis ng kanyang subconscious. Ipinaliwanag niya na ang mga taong ito ay karaniwang bunga ng pang-aabuso o kakulangan ng pagmamahal noong bata pa sila. Sa makatuwid, nawawalan sila ng kakayahang mag-isip at madaling manipulahin at pagsamantalahan ng iba. Nagulantang si Sujon nang marinig ang paghatol na ito mula sa charlatan doktor. Mukhang kailangan niyang pumunta sa paaralan ni Yang Jo upang malaman kung sino ang pinakamalapit na kaibigan ng batang babae. Nakilala ni Nam TD ang homeroom teacher ng batang babae at nalaman na walang malapit na kaibigan si Yang Jo. Sinabi ng guro na minsan ay tumakas ang bata upang maglaro kasama ang isang babaeng estudyante na may sakit sa pagtulog. Humingi si Sujon ng impormasyon tungkol sa babaeng estudyante na iyon at pagkatapos ay pumunta siya at sika sa apartment kung saan nakatira ang babaeng estudyante. Pagbukas pa lang ng pinto, isang grupo ng mga lalaki at babae ang nakita ni Nam TD at Ka na nagpa-party at lasing na. Hindi alam ng
ng mga batang ito kung sino ang nasa harap nila, kaya ipinadala nila ang isang lalaki upang paalisin ang bisita. Sa kasamaang palad para sa mga abusado, lumitaw si Ka at pinagsabihan sila. Samantala, sa istasyon ng pulisya, nang i-brief ni AC ang mga galaw ni Yang Jo noong araw ng krimen, napansin ng batang pulis na mas matagal ang batang babae kaysa sa kinakailangan upang bumalik sa bus stop pagkatapos bumili ng kapote. Ibig sabihin, naglakad siya hanggang sa supermarket para bumili ng kapote para lang makipagkita sa isang espesyal na tao. Bumalik sa apartment, ang mga bata ay masunuring nakaluhod sa harap ng isang mayabang na sa simula. Sinabi ng babaeng may sakit sa pagtulog na hindi niya kaibigan si Yang Jo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang tumatakbo siya sa mental hospital. Nagulat si Nam Tidide nang marinig ito, kaya ginagtanong siya ng mas detalyado. Sinabi ng babaeng may sakit sa pagtulog na sinabi ng homeroom teacher na si Yang Jo ay dapat pumunta sa isang psychiatrist sa isang lugar na partikular para sa mga kabataan. At ang therapist ng batang babae ay ang taong nakikipagkita kay Sujon, ang therapist na si Duhik. May isa pang mahalagang detalye na natanggap ni Nam Tidide sa telepono mula sa kanyang kasamahan. Sinabi nila sa kanya na binisita siya ni Duhik bago niya planuhin na gawin ang nakakabaliw na bagay. At ang taong nakilala ni Yang Jo bago niya bilhin ang dilaw na kapote ay siya rin. Agad na pumunta si Nam Tidide sa opisina ng doktor na pinaghihinalaan niyang nagmanipula kay Yang Jo upang gawin ang baliw na bagay na iyon. Mahinahon na sinabi ng doktor na may salamin na hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Sujon. Totoo na nakilala at ginamot niya si Yang Jo sa loob ng isang panahon, ngunit hindi niya alam na plano ng batang babae na gawin ang nakakabaliw na bagay. Upang maging mas kapanipaniwala, ipinakita ni Duhik kay Nam Tidide ang isang video ng isa sa mga therapy session ni Yang Jo. Ang video ay nagre-record ng eksena kung saan ang batang babae ay nagsasalita ng malakas at ayaw magbahagi ng anuman at maging ang paraan ng pagsasalita niya ay bahagyang walang respeto. Tiningnan ni Duhik ang nawalang ekspresyon ni Sujon at pagkatapos ay sinabi niya, hindi ba nakaranas ka rin ng isang bagay na katulad ni Yang Jo? Iyan din ang dahilan kung bakit palagi niyang iniiwasan ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkabata. Hindi nais ni Sujon na magbahagi ng marami tungkol sa kanyang sarili, kaya humingi siya ng paumanhin at umalis. Dumalaw siya sa ospital upang bisitahin si Yang Jo at tinanong siya kung alam niya ang kanyang ginawa. Nang marinig iyon, mahinang sinabi ng batang babae na inabuso ng kanyang ama na siya ang humarap sa kanyang ama. Sinubukan ni Sujon na magtanong patungkol sa taong nagbigay sa kanya ng mahiwagang candy, ngunit ayaw sumagot ni Yang Jo. Pag-uwi sa bahay, nakilala niya ang kanyang ina at kapatid at nag-atubili si Sujon na tanungin ang kanyang ina tungkol sa unang beses na nakita siya. Sinabi ng kanyang ina at kapatid na noong bata pa siya, inabuso siya at ang kanyang mukha ay puno ng pisikal na pinsala. Nang sumunod na araw, bumalik si Sujon sa kanyang lumang bahay at sa loob. Naalala niya ang tanawin ng brutal na pang-aabuso sa ilalim ng kamay ng kanyang ama. At pagkatapos ay nakilala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya na nagdurusa at tumatakas. Dali-daling hinabol ni Sujon, ngunit bigla siyang nagkaroon ng migraine at pagkatapos ay dinala pabalik sa kanyang subconscious na pasilyo. Sa dulo ay may isang pinto, ngunit nang bubuksan niya ito, hinawakan ni Ka ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sinabi niya sa kanya na huwag buksan ang pinto, ngunit hindi nakinig si Sujon at gusto niyang buksan ito, kaya ginaglaban silang dalawa ng sandali. Maya-maya ay binuksan ni Nam Tidide ang pinto at pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay nag-iisa at ang lahat ng mga ilusyon ay nawala na. Nang gabing iyon, nang matanggap ng buong team ng pulisya ang balita na tumakas si Yang Jo mula sa ospital, dali-dali silang naghanap. Pagkatapos ay tinawagan ni Dr. Duhik si Nam Tidide upang sabihin sa kanya na si Yang Jo ay may kakaibang pag-ugali at tiyak na mayroong isang taong kumokontrol sa batang babae. Sa mismong sandaling ito, lumitaw si Yang Jo at inatake ang psychiatrist. Narinig ni Yang Jo ang kanyang mga sigaw at dali-daling nagmaneho patungo sa therapy office. Pagdating ni Nam Tidide sa pinangyarihan, hindi niya nakita si Duhik, tanging ang inabusong batang babae lamang ang nakaupo sa dilim. Hawak ni Yang Jo ang isang kutsilyo at sinabing aalis na siya. Sinabi ni Nam Tidide sa batang babae na ibaba ang kutsilyo, ngunit mabilis na ginawa ni Yang Jo ang nakakabaliw na bagay sa kanyang sarili. Sa huli, pumanaw ang batang babae sa malaking yakap ni Sujon. Labis na nalungkot si Nam Tidide habang tinitingnan ang maliit na batang babae sa kanyang mga kamay. Ang buhay na ito ay naging napakalupit sa kanya. Nang sumunod na araw, pumunta siya para makipagkita kay Duhik pagkatapos na makalabas ito sa ospital. Sinabi niya na ang walang hanggang pag-alis ni Yang Jo ay hindi natural. May isang taong gumawa ng mga bagay na ito upang atakihin siya. Si Sujon ay tiyak na hahanapin ang taong iyon, kung hindi ay sasaktan nito ang mga tao sa kanyang paligid. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, ibinigay ni NPC kay Nam Tidide ang key at password sa account ni Yang Jo. Ang nakakagulat ay nang mag-login siya sa account, isang chat window ang nagbukas at isang user na nagngangalang NP ang nag-message na nagsasabing matagal na tayong hindi nagkita. Tinanong ni Sujon kung sino siya at nakatanggap ng sagot na hulaan mo, Jehui. Napanganga si Nam Tidide nang malaman ng AC na ito ang kanyang tunay na pangalan. Biglang natigilan si Sujon nang tawagin siya ng taong may alias na Edefi sa kanyang pangalan sa kapanganakan. Isang matinding sakit ng ulo ang nagdala sa kanya, pabalik sa kanyang memorya, kung saan siya ay dumiretso sa pinto na may bilang na 1,002. Ngayon lamang niya napagtanto na ito ay kumakatawan sa Oktubre 2, ang parehong araw na pinili ni Yang Jo upang gawin ang nakakabaliw na bagay. Kinuha ni
Sujon ang lahat ng kanyang lakas upang buksan ang pinto at nakita si Amjo na nakatayo doon, na nakasuot ng dilaw na kapote, sa tabi ng malamig na katawan ng kanyang ama. Biglang, pagkatapos ng isang segundo, ang mukha ng batang babae ay nagbago sa kanyang mukha noong bata pa siya, na nagpapanik kay Namtiti at tumakas siya. Pagbalik sa kanyang opisina, naghanap si Sujon sa mga ulat ng pulisya tungkol sa walang hanggang pag-alis ng kanyang ama. Labis siyang natakot sa natagpuan niya dahil ang katotohanan ay masyadong nakakatakot. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang kanyang ama ay pumanaw sa isang sunog. Ngunit ang katotohanan ay ang kanyang ama ay sinaksak ng 12 beses at walang fingerprint na natagpuan sa dilaw na kapote. Dali-daling nagmaneho si Namtiti pauwi at habang nasa daan, patuloy niyang tinatawagan ang kanyang ina, ngunit hindi siya sumasagot. Nagmadali si Sujon pauwi upang hanapin ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito nakita sa silid, kaya ginising niya ang kanyang nakatatandang kapatid upang hanapin ang kanilang ina. Pagkatapos ng ilang gulo, sa wakas ay natagpuan ni Sujon at ng kanyang kapatid ang kanilang ina sa isang tindahan sa isang maliit na eskinita. Ngayon lamang niya natuklasan na ang kanyang ina ay maisakit sa pagtanda, kaya hindi na siya kasing linaw tulad ng dati. Pag-uwi sa bahay, sinabi niya na ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga anak, lalo na si Sujon. Si Namtiti ay labis na nagdusa nang makita ang kanyang ina na nagdurusa sa ganoong paraan. Dahil sa kanya, nabuhay siya ng maayos, ngunit ngayon ay sinabi niyang ayaw niyang maging pasanin sa kanya. Kinaumagahan, umupo ang ina ni Namtiti sa mesa at seryosong sinabi sa kanya na hindi niya alam kung gaano pa katagal niya maaalala ang ilang bagay. Kaya handa siyang sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong tungkol sa kanyang pagkabata. Huminga ng malalim si Sujon at nag-atubili na tanungin siya kung nag-aalala ba siyang ampunin ang isang bata na posibleng nagsunog sa sarili niyang ama. Nang marinig iyon, naalaala ng ina ang sandali nang makita siya, nang ang kanyang buong katawan ay malubhang nasugatan at ang kanyang ulo ay dumudugo. Nang makita siyang kahabag-habag, dinala siya ng babae upang alagaan at unti-unti siyang gumaling. Kaya, si Namtiti ay nakatira kasama ang kanyang ina at ang kanyang panganay na anak at pinalitan niya ang kanyang dating pangalan mula sa Jehui patungo sa Sujon. Kahit na namatay ang kanyang ama at pinaghihinalaan ng pulisya, si Namtiti bilang salarin, ipinagtanggol pa rin siya ng mabait na ina. Para sa kanya, si Namtiti ay isang kahabag-habag na bata na nais lamang mabuhay at hindi niya naisip na siya ay isang masamang tao. Si Sujon ay naantig at halos lumuha nang marinig ito. Tama, hindi siya ang pumatay. Nang lumabas si Sujon, nakita niya si Ka na naghihintay sa kanya mula pa noong hapon. Ito ang unang beses na nakita niya si Ka mula nang pigilan siya ni Ka na buksan ang pinto na may bilang na 1,002. Galit na hinabol ni Namtiti ang kanyang ikalawang pagkatao. Ngunit sa kasamaang palad, nadulas si Sujon at nahulog. Dali-daling huminto si Ka upang tulungan siyang bumangon. Ngunit sinamantala ni Sujon ang pagkakataon na igulong si Ka sa dingding at humingi ng sagot. Nang tanungin ni Sujon si Ka, sinabi ni Ka na wala siyang alam. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinayagan si Sujon na buksan ang pinto ay dahil natatakot siya na siya, ang ikalawang pagkatao ni Namtiti, ang pumatay sa kanyang ama. Ang kanyang ama, hindi siya tatakas tulad ng ginawa niya noon. Nagtanong siya sa charlatan doktor dahil ang kanyang mga alaala ay napakagulo. Inisip niya na napakahalaga ng Oktubre 2, ngunit ang kanyang ama ay pumanaw noong ika-23. Sinabi ng charlatan doktor na maaaring ito ay mga alaala na baluktot o ang kanyang utak mismo ang lumikha ng mga alaala upang itago ang masasamang alaala. Sa istasyon ng pulisya, tinulungan siya ng buhok na babae na maghanap ng mga ulat ng pulisya sa kaso ng kanyang ama. Mayroon ba itong anumang katulad na koneksyon sa kaso ni Amjo? Habang tinitingnan ang mga file ng isang pinatay na drug dealer, tumigil si Sujon sa harap ng mga larawan ng isang kutsilyo na nababalutan ng dugo at nakabalot sa isang dilaw na kapote. Ang kakaiba dito ay sa una ay kinokonekta ng pulisya ang anak ng biktima bilang salarin, ngunit pagkatapos ay isang lalaki ang sinentensyahan. Ang taong natagpo ang nagmamay-ari ng armas at kapote ay ang isang lalaki na si Dunghan na ngayon ay isang barbero, pagkatapos ng higit sa 10 taon sa bilangguan. Bagaman sa una ay iginiit niya ang kanyang kawalang kasalanan, bigla siyang tumigil sa pag-apela at umamin. Gayunpaman, batay sa paraan ng kanyang pagsasalita, parang ang kanyang pahayag ay inihanda na noon pa. Nakipagkita ang buhok na babae sa abogado ng barbero at nalaman niya na habang nasa kulungan, nakatanggap siya ng maraming sulat. Nang bumalik sina Namtiti at Ka sa barbero, hindi na siya nandoon. Sinamantala ni Ka ang pagkakataon na halughugin ang mga gamit niya upang hanapin ang mga sulat at sa maikling panahon, nakita na niya ito. Nang makita ito ni Namtiti, agad niyang binasa ang sulat. Ang nilalaman ng sulat ay mga pagbati mula sa anak ng pinatay na lalaki na nagngangalang Junho. Sa sulat, sinabi ng anak na magpapadala siya ng pera sa barbero bawat buwan. Lumalabas na ang anak mismo ang pumatay sa kanyang ama at nagbayad sa barbero upang akuin ang krimen. Sa sandaling ito, bumalik ang barbero at nakita na binabasa ng isang estranghero ang kanyang sulat. Nagalit siya at agad na inatake si Namtiti. Sumisigaw ang barbero, "Ako ang pumatay.
Hindi huminto roon, itinulak niya ang ulo ni Sujon sa tubig na hindi sinasadya na nag-trigger ng isang lumang alaala. Sa isang alaala, sinubukan ni Nam TDD noong teenager pa siya na lunurin ang kanyang sarili sa ilog. Ngunit kinumbinsi siya ni Junho na huwag gawin iyon at pumunta sila sa isang shelter para sa mga kabataan. Bumalik sa kasalukuyan, sa wakas ay nakalaya si Sujon sa kontrol ng barbero. Ngayon ay umiiyak siya, nagmamakaawa kay Nam TDD na hayaan siyang patuloy na maniwala na siya ang pumatay. Nang gabing iyon, naghintay si Sujon na mag-online si AA at pagkatapos ay pumasok sa chat. Agad niyang tinipa ang pangalan ni Junho at sumagot si Sa wakas ay naalala mo rin ako. Hiniling ni Sujon na ipaliwanag niya ang lahat, ngunit sinabi ni F na kailangan niya itong alamin sa kanyang sarili. Sumasakit ang ulo ni Nam TD habang kinakaharap niya ngayon ang kanyang malalalim na alaala. Ayaw niya ang paraan ng pag-ugali ni F, alam niya ang lahat at minamanipula siya. Isang bagong kaso ang nangyari at ang pinaghihinalaang salarin ay isang 15 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Junho. Kilala siya ni ABC dahil nakilala na niya ito ng minsan bilang isang saksi na nagulat ng pag-atake kay Dr. Duhit. Ngayon, ang batang pulis ay pumunta kasama ang isang social worker upang tingnan ang bata. Pagpasok nila sa apartment, nasaksihan nila ang katawan ng kapatid ni Junho na namatay. Samantala, ang batang lalaki ay may blankong mukha sa harap ng katawan ng kanyang kapatid. Sa istasyon ng pulisya, patuloy na tinatanong ni Sujon si Junho. Gayunpaman, hindi sumasagot ang batang lalaki sa mga tanong, ngunit nag-aalala lamang kung talagang namatay ang kanyang kapatid at mas mabuti kung pumanaw na siya ng tuluyan. Sa isang flashback ni Junho, binalak niyang atakihin ang kanyang kapatid gamit ang isang kawali. Sinabi ng bata kay Sujon na hangga't namatay ang kanyang kapatid, magtatapos na ang impyerno. Nang marinig ang parirala na iyon, nagulat si Sujon dahil kahawig ito ng parirala na sinabi ni Junho noon. Pagkatapos, tinawag ni AVP si Nam TDD sa pasilyo upang ipaalam sa kanya na may alibi si Junho. Agad na naintindihan ni Sujon at bumalik upang tanungin si Junho. Bakit sinabi mong ikaw ang pumatay gayong hindi naman talaga? Ang kaso na ito ay katulad ng kay Jo at ng barbero dahil hindi sila ang pumatay at wala silang intensyon na saktan ang sinuman. Ngunit bakit patuloy nilang inaamin na sila ang pumatay sa iba? Kahit na walang ebidensya, hindi sumuko si Nam TDD sa paghahanap sa tunay na salarin. Tiningnan niya ang karagdagang mga security camera at natuklasan ang isang kakaibang babae. Nakita na niya ang babaeng ito sa rooftop ng shelter para sa mga kabataan. Agad na sinimulan ni Sujon at Kyung-bi ang pagsisiyasat sa shelter. Nakatanggap ang batang pulis ng impormasyon tungkol sa babae. Ang kanyang apelyido ay Minsu at mayroon siyang isang nobyo na mahilig mang-abuso. Samantala, sinubukan ni Sujon na malaman kung ano ang ginawa niya. Tinitigan ni Nam TDD ang imburnal at nagpasya silang buksan ito ni Kyung-bi sa huli. Natagpuan nila ang isang sako na naglalaman ng armas na nababalutan ng dugo at isang dilaw na kapote. Samantala, dinala sa ospital ang babaeng si Minsu para sa operasyon sa disc dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso. Nag-imbestiga si An Yi ng matagal, ngunit hindi makahanap ng anumang koneksyon sa pagitan niya at ni Junho. Maliban sa siya ay isang matagal ng volunteer sa shelter. Samantala, ang operasyon ng batang babae ay isinasagawa. Kinumpirma ng mga resulta ng pagsubok na ang bakas ng dugo sa armas ay pag-aari ng kapatid ni Junho. Ang mga fingerprint ng babae ay natagpuan din sa armas. Ang isa pang punto ay ang dating nobyo ng babae, isang lalaking may mahabang buhok, ay hindi sinasadyang nasa lahat ng lugar kung saan kumuha si Kyung-i ng mga larawan ni Junho. Ikinonekta ni Nam TDD ang mga ebidensya at tinukoy ang totoong dahilan. Ginawa ni Junho ang kanyang alibi para patayin ng babae ang kanyang mapang-abusong kapatid. At ang babae ay may alibi na dahil siya ay nasa operasyon. Kaya ito ang perpektong oras para kay Junho na saktan ang kanyang nobyo. Ibig sabihin, nagplano ang dalawang ito na tulungan ang isa na makasakit. Sa kalye, habang naglalakad ang nobyo na may mahabang buhok, sinubukan ni Junho na saktan siya sa ulo, ngunit nabigo. Siya ay sumugod at sinaktan si Junho at nag-away sila hanggang sa lumitaw si Nam TDD at itinapon ang tubo at pansamantala silang huminto. Sa puntong ito, inilabas ni Junho ang kutsilyo at nagbanta habang si Sujon ay malumanay na nakikipag-usap sa kanya. Sinamantala ng lalaking may mahabang buhok ang pagkakataon na tumakas, kaya giagad na hinabol siya ni Junho. Kahit na nahuli ni Junho ang lalaking may mahabang buhok, itinulak siya ni Sujon palabas. Mahigpit niyang hinawakan si Junho at pinilit siya sa kalapit na bakod. Nang tiningnan niya ang natatakot na mga mata ng batang lalaki sa harap niya, nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa. Naalala ni Nam TDD ang tanawin ng katawan ng kanyang ama na inilalabas sa bahay. Si Junho sa tabi niya ay bumulong ng pasasalamat dahil pinatay ni Sujon ang kanyang ama para sa kanya. Sa huli, ipinangako niyang gagawin ang parehong bagay upang iligtas ang kaluluwa ni Nam TDD. Nang bumalik si Nam TDD sa katotohanan, napagtanto niya na sinaksak siya ni Junho. Tumakas ang batang lalaki habang bumagsak si Sujon sa lupa at muli siyang naging tuliro sa kanyang sariling mga ilusyon. Nagbukas muli ang pinto na may bilang na 1,002 na nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa walang hanggang pag-alis ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito ang batang nakasuot ng kapote ay si Junho. Isang kamay ang inilagay sa kanyang balikat at iyon ay si Ka. Pagkatapos ay tinanong niya kung mananatili siya sa labirint na ito magpakailanman. Naguguluhan si Sujon kung bakit siya narito, ngunit sigurado siya sa isang bagay na hindi niya pinatay ang kanyang ama. Ang pumatay sa kanyang ama ay si Junho.
Masaya niyang sinabi kay Ka na hindi siya ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit bumiti si Ka at sinabi sa kanya na, hindi nga ikaw. Nawala ang ngiti ni Sujun nang makita niya ang kutsilyo na nababalutan ng dugo sa kamay ni Ka. Sa isang flashback sa nakaraan ni Nam Tae-ri, sa rooftop, iminungkahi ni Junho kay Sujun na dapat nilang patayin ang mga ama ng bawat isa. Tanging sa paggawa nito, matatapos nila ang pagdurusa na dinadala nila. Sa huli, tiniyak niya kay Nam Tae-ri na kailangan niyang maging mas malakas kaysa rito. Pagbalik sa kasalukuyan, naramdaman ni Ka ang pagkakasala sa pag-amin na naaalala niya nang malinaw ang kanyang damdamin sa panahong iyon. Siya ay naapektuhan ni Junho at pagkatapos ay nais niyang patayin ang kanyang ama. Naramdaman ni Ka ang pagkakasala sa paggawa kay Sujun na isang mamamatay tao sa kanyang isipan. Pagkatapos marinig iyon, agad na bumagsak si Nam Tae-ri dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Ang eksena ay lumipat kay Sujun na nakaupo sa opisina ng charlatan doktor. Sinabi niya sa kanya na minsan ay dumaan si Ka sa hating gabi at mukhang nagdurusa. Hindi naniniwala si Sujun na si Ka, sa lahat ng kanyang mga mithiin, ay maaaring makasakit sa isang tao. Gayunpaman, naniniwala ang charlatan doktor na posible iyon kung gusto ni Ka na iligtas si Nam Tae-ri sa oras ng paghihirap. Kung hindi niya makontrol ang kanyang sarili, maaari pa rin siyang saktan ang iba. Nag-aalala si Sujun na nangangahulugan ito na pumanaw na si Ka noon, bago niya naintindihan ang kanyang ikalawang pagkatao, itinaboy niya si Ka. Ngayon na naintindihan niya ang kanyang sarili, natatakot siya na ang lahat ay isang plano ni Junho. Siya ang taong higit na nakakaunawa sa kanyang mga alaala, kaya malamang na binaluktot niya ang mga alaala ni Sujun upang magduda siya sa kanyang sarili. Samantala, nakikipagpulong si Boss Ayon sa isang drug dealer. Sinabi ng taong ito sa kanya na magiging mahirap na ibenta ang kanyang mga produkto sa mga potensyal na mamimili dahil masyadong maraming pulis ang nagbabantay sa kanila kamakailan. Sinubukan niyang bawasan ang presyo at may kasamang nakatagong banta kung gaano karaming tao ang humahabol sa maikli ang buhok na babae. Pagkatapos marinig iyon, bumiti si Boss Eon, binali ang lollipop sa kanyang bibig, at pagkatapos ay malakas na binasag ang bote ng alak sa distributor. Paano mo nagawang takutin ako, bata? Ang koponan ng pulisya ay nasa ospital pa rin. Naghihintay na bumalik si Junho upang bisitahin ang inabusong batang babae. Biglang, napansin ni Eng Si ang isang anino na kahawig ni Junho na dumadaan, kaya dali-dali siyang humabol, ngunit nawala ng bakas. Para naman kay Nam Tae-ri, binisita niya ang tiyuhin ni Junho sa pagsisikap na makahanap ng mga pahiwatig sa kinaroroonan ng bata, ngunit wala siyang natagpuan. Pumasok siya sa elevator, ngunit ito ay natigil sa gitna na nagpaalala sa kanya nang harapin siya ni Ka noong nagkaroon ng aberya sa elevator. At nang bumalik sa normal ang elevator, bumuntong hininga si Sujun nang may pagkadismaya. Pumunta siya sa bahay ni Junho at napagtanto na may isang bagay na mali. Sinugod niya ang dalawa at nakita ang dalawang dayuhan na naninirahan ng ilegal. Ikulong niya sila sa isang aparador at inilok ito, habang ang isa pa ay lumabas mula sa likod. Ngunit mabilis na umaksyon si Nam Tae-ri at nahuli siya. Lumalabas na ito ay isang dayuhang thug mula sa hired gang ng brutal na pulis. Sa pagtingin sa kanya, naalaala ni Sujun ang malaking labanan sa supermarket na kinasangkutan ni Ka, kung saan sila ay magkasama. Nababaliw na ako, naisip niya ang kanyang ikalawang pagkatao muli. Sa labas ng bahay ni Junho, isang ginamit na delivery ball ang nakuha ang atensyon ni Nam Tae-ri. Naalala niya na ang bata ay nagtatrabaho bilang isang delivery boy para sa isang restaurant. Sinuri ni Sujun ang restaurant, pumasok sa likod na daan at nakita ang bata na natutulog doon. Nagising si Junho at nakita si Nam Tae-ri, kaya sinubukan niyang tumakas muli. Alam ni Sujun na nag-aalala pa rin siya sa batang babae na nasa ospital. Tiniyak ni Nam Tae-ri sa batang lalaki na may dugo pa sa bibig na nangako siyang hindi nasasaktan ng lalaking may mahabang buhok ang batang babae. Nang marinig iyon, medyo lumambot ang puso ng bata at sasabihin na sana niya kung sino ang utak sa likod nito nang tumunog ang telepono ng restaurant. Sinagot ni Sujun ang telepono, tinanong kung sino ito at narinig ang isang mahinang boses na si Junho. Ang sabi niya sa isang mapanuksong tono na hindi ba si Junho ay sobrang kamukha ng bida, pati na ang kanyang pamilya at ang takot sa kanyang puso. Nagalit ang bida at tumakbo palabas para hanapin si Junho. Ngunit napagtanto niya na nakatakas na si Junho. Sinabi ng intuition ni Sujun na pupunta ang batang lalaki sa ospital kung saan ginagamot ang babae. Totoo nga, sa rooftop, ginagamit ni Junho ang isang sirang metal bar para paulit-ulit na hampasin ang kanyang kasintahang may mahabang buhok. Ngunit sa sandaling iyon, tumakbo si Sujun at pinigilan siya dahil hindi niya gusto na maging isang taong nanghusga si Junho. Humihikbi si Junho at sinabi na kailangan niyang gawin ito, kung hindi, mas kaunti ay magiging dahilan ito upang ang babae ay pumunta sa sariling kaharian. Napansin ng bida ang isang lalaking nakatungo na nakamasid sa kanila mula sa kalapit na rooftop ng ospital. Nang hindi nag-iisip, mabilis siyang humabol dahil inakala niyang si Junho iyon. Sinubukan ng lalaking nakatungo na itulak ang bida gamit ang isang hospital gurney na nagpatumba sa kanya sa sahig. Idiniin niya si Sujun at sunod-sunod na sinuntok sa mukha na nagpaalala muli sa bida. Noong bata pa siya, binugbog siya ni Junho sa harap ng kanyang namamatay na ama. Sa sandaling iyon, naunawaan din ni Sujun na walang sinuman ang sinasaktan ni Ka, ang lalaking nakatungo ay may hawak na skalpel at susubukan sanang saksakin ang bida. Ngunit ang kanyang braso ay naharangan ng isang kamay na may gwante sa ere.
Sa wakas ay dumating din si Esi para maging bayani at iligtas si Sujon. Mabilis niyang hinila ang maskara ng lalaking nakatungo upang ipakita ang mukha nito, ngunit hindi iyon ang taong kilala niya. Kaagad pagkatapos, tumunog ang telepono ng lalaking nakatungo at tumatawa si Junho na sinabi sa kabilang linya na naloko ang bida. Hindi madaling hulihin siya, kaya kailangan mo pang magsikap. Minamasdan ni Junho si Sujon mula sa bintana sa ground floor at maaari lang siyang magalit habang pinapanood si Junho na tumatakas nang hindi niya ito mahuli. Sa isa pang pangyayari, iniulat ng driver na si Kang kay Boss Eon na nakita na niya ang mamimili. Ngunit wala pa ring lead kung paano nakuha ni Iangdu ang mahiwagang espesyal na pakete ng candy. Si Su ay nakakuha ng litrato ni Boss Eon at ng driver mula sa isang kaibigan. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan ng misteryosong pakete ng candy ay tinatawag na mata ng dragon. Sa sandaling iyon, sumugod si Boss Eon at nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang magagaling na babae na magharap. Hiniling ni Tithi kay Kiki Su na sabihin kung sino ang lalaking sumusunod sa kanila. Nakakalungkot, hindi si Su isang taong sumusunod sa mga utos, kaya binigyan niya ng suntok ang babaeng nasa harap niya. Hindi rin magpapatalo si Boss Eon kaya lumaban siya at kinapapan si Su sa paa ng mesa. Gayunpaman, ilang oras pagkatapos nito ay inabisuhan ang mga pulis na ang driver na si Kang at ang lalaking nakatungo ay pumanaw na. Sa pinangyarihan ng krimen, hindi makapaniwala si Suyon na may sinuman na kayang saktan silang dalawa. Sa sasakyan, nag-aalala si Kang na alam na ni Junho Sei ang kanyang pag-iral kaya natatakot siya na susubukan nitong saktan si Suyon. Nang lalo siyang mag-isip, naisip niya kung dapat ba siyang maglaho. Gayunpaman, lubhang tinutulan ng bida ang ideyang ito. Nagpa siya si Suyon na puntahan ang therapist na si Duhik upang magkwento na mayroon na siyang dalawang personalidad. Minsan, hindi niya alam kung paano dapat kumilos. Pagkatapos marinig ito, umiti ang doktor at sinabi na dapat siyang maging bukas sa kanya at nangako siyang tutulungan siya. Pagkatapos ay mayroong isang flashback sa pagpupulong ni Suyon at Donghan sa detention center. Sinabi niya na nang matagpuan niya si Iangdu sa opisina ng doktor, umiyak ang batang babae. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Duhik ang kanyang mga bisig at sinabi sa batang babae na saktan siya habang ang batang babae ay umiling, tumatangging gawin iyon. Sa labas ng gusali ng opisina ni Duhik, inalala ng bida ang sinabi ng doktor sa kanya. Nakakagulat at nagkataon na ang mga salitang ito ay tugma sa mga salitang sinabi ni Junho sa kanya noon. Tumingin siya kay Duhik at naisip, sa wakas, nahuli na rin kita pagkatapos ng mahabang panahon. Nalaman na ang therapist na ito ay si Junho pala noon. Tinanong siya ni Ka kung may tiwala siya na mahuhuli niya ang huling boss. Umiti si Suyon at sinabing tiwala siya dahil kasama niya si Kagayunpaman, hindi pa rin sapat ang testimonya ni Donghan, kailangan nilang patunayan na si Duhik ang taong nananakit. Sinimulan ng bida ang pagpaplano upang ilantad ang tunay na mukha ni Duhik. Ibig sabihin ay si Junho, gagamitin niya ang sarili bilang pain upang mahulog siya sa bitat. Sa morgue, nakasuot si Boss Eon ng puting damit at nagpanggap siyang empleyado para huling makita ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos, nagpasya siyang nakawin ang bangkay ni Kang upang sunugin ito at nangako siyang ipaghihiganti siya. Sa susunod na appointment sa therapy ni Suyon, tinanong ng doktor na si Duhik kung kailan niya unang nakita si Ka. Diretsong sinabi ng bida na nang makita niya si Junho na sinasaktan ang kanyang ama. Sinadya niyang bigyang diin ang pangalan ni Junho upang makita ang reaksyon ng doktor. Bukod pa rito, sinabi ni Suyon na bago iyon ay hindi niya alam ang tungkol kay kanag-alinlangan si Duhik sandali, ngunit pagkatapos ay kinumpirma niya na iniligtas ni Ka ang bida mula sa pagmamalupit ng kanyang ama at ni Junho. Gayunpaman, nang malaman niya na kausap niya si Ka, nagbago si Duhik. Inamin niya na siya si Junho at pagkatapos ay mapanukso niyang sinabi na gusto rin ni Ka nasaktan ang ama ni Suyon upang protektahan siya. Bukod pa rito, sinabi pa niya na si Ka ay laging may tendensyang maging marahas na nagpagalit sa pangalawang personalidad. Gusto lang niyang saktan ang demonyong ito, ngunit pinigilan siya ni Suyon. Ang eksena ay lumipat sa gabi at si Suyon at Ka ay lihim na pumasok sa opisina ni Duhik pagkatapos ng trabaho. Habang kinakalakal nila ang mga gamit ng doktor, dalawang high school student ang lihim na pumasok upang magnakaw ng sigarilyo. Sinenyasan ni Ka ang pagkakataon na magpanggap na bayani at pinuna ang dalawang bata na nagsisimula ng manigarilyo. Gayunpaman, salamat sa dalawang estudyante, nakuha ng bida ang kahon na naglalaman ng mga tape ni Duhik na nagmamanipula sa kanyang mga biktima. Bumalik sila sa istasyon ng pulisya at pinanood ng grupo ang tape na nagpapakita kay Duhik na kinukumbinsi si Junho. Sinabi niya na kailangan niya ng tulong upang makatakas sa marahas na nakatatandang kapatid. Nang makita ito, agad na nagalit ang mga pulis, lalo na si Kyung Ki, nagtaka siya kung gaano karaming bata ang namanipulet ng isip ng taong iyon. Huminga si Sujayon at hiniling sa kanyang mga kasamahan na suriin ang sinumang pinayuhan ni Duhik. Ang mga taong ito ay maaaring konektado sa mga kaso ng pananakit o paggawa ng walang kabuluhan. Gayunpaman, kailangan pa rin ng koponan ng karagdagang ebidensya upang ipakita na ginamit ni Duhik ang misteryosong candy upang gawin ang kanyang krimen. Marahil kahit ang pananakit sa driver na si Kang ay konektado sa kanya. Upang magawa ito, kailangan ng mga pulis na hanapin si Boss Yong. Kinabukasan, pumunta si Sujayon sa bahay ng lalaking naggugupit, ngunit pagdating niya doon, nakita niya itong sinusubukang gumawa ng isang bagay na walang kabuluhan gamit ang isang bote ng gamot. Sa kanyang kamay ay isang sulat na may nilalaman na nagpapayo sa lalaking naggugupit na iwanan ang buhay na ito. Sa kabutihang palad, nakatawag agad ang bida ng emergency service upang matulungan siyang
mabuhay. Nang magising ang lalaking nagugupit sa ospital, ipinahayag ni Sujayon na siya rin ay isa sa mga biktima ni Junho. Kaya naiintindihan niya ang pagkakaroon ng magkakahalong alaala at ang pagdududa sa sarili na gumawa ng masamang bagay, habang sa katotohanan ay hindi. Sa huli, kinumbinsi ni Sujayon ang lalaking nagugupit na makipagtulungan upang mahuli ang masamang tao. Matapos ang ilang paghimok, umayag ang lalaking nagugupit sa alok ng bida. Nang makarating si Sujayon sa bahay, biglang lumabas si Boss Yong at pumasok sa kanyang sasakyan at sinimulan niyang pigilan ang paghinga ng bida. Pinatugtog ng maikling buhok ang audio recording ng huling tawag niya sa driver at tinanong kung kaninong boses iyon. Sa sandaling iyon, lumabas ang nakatatandang kapatid ng bida at nakita niya ang kanyang kapatid na lalaki at isang babae na nag-aaway. Sa hindi inaasahan, ilang segundo pagkatapos, ang taang kapatid na lalaki ay naging hostage sa kamay ni Boss Yong. Binalaan niya si Sujayon na ibunyag kung sino ang may-ari ng boses sa audio recording. Mabilis na nagmakaawa ang bida na huwag saktan ang kanyang kapatid. Alam niyang gusto niyang maghiganti para sa driver at may galit din siya kay Junho kaya gusto niyang mahuli ito ng higit pa sa sinuman. Upang patunayan ang kanyang sinseridad, ibinaba ni Sujayon ang kanyang baril, umaasang makikipagtulungan si Boss Yong. Muli, nakuha ng bida ang isa pang tao para tulungan siyang mahuli si Junho. Matapos makakalap ng sapat na ebidensya, inutusan ang grupo na arestuhin si Duhik. Ngunit habang palabas sila ng pinto, tumawag ang lalaking nagugupit kay Sujayon. Sinabi niyang alam na niya kung sino si Junho at pagkatapos ay ibinigay ang address sa bida. Nakita ni Sujayon ang lalaking nagugupit sa isang madilim at walang laman na warehouse na may mukha na nagpapakita ng kaunting kalungkutan. Bigla, naglabas siya ng kutsilyo at inatake ang bida. Lumalabas na naglalaro muli si Duhik ng isipan at pinaniwala niya ang lalaking ito na si Sujayon ay si Junho. Ang layunin niya ay gawin siyang mapuot at magtanim ng galit sa bida. Nang subukan ni Sujayon na ipaliwanag na hindi siya si Junho, pumasok ang doktor. Nakita ng lalaking nagugupit si Duhik at mabilis na tumakbo palapit sa kanya, umiiyak na parang bata. Umiti ang doktor at sinabi sa kanya na magiging maayos ang lahat, ngunit pagkatapos ay agad niyang sinaktan ang lalaking nagugupit sa lugar. Tumakbo si Sujayon ngunit huli na ang lahat, wala na itong hininga. Sa sandaling ito, lumitaw din si Ka at baliw siyang sinuntok si Duhik hanggang sa dumugo at kinuha pa niya ang kutsilyo para saktan ito. Sa kabutihang palad, pinigilan ng bida si Ka at dinala ang doktor sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Bagaman nakita ni Sujayon na sinaktan niya ang lalaking nagugupit, kailangan pa rin ng pag-amin upang mahatulan siya. Ngunit si Duhik ay isang tuso at mapanlinlang na tao. Alam niya kung paano atakehin ang pag-iisip ng isang tao. Sa kabila ng mga akusasyon ng bida tungkol sa kanyang mga krimen, kalmado siyang sinabi na ang mga ginawa ni Junho ay hindi niya ginawa. Sinabi pa ni Duhik na posible na si Junho ay isa pang personalidad ni Sujayon na hindi niya alam. Sino ang makakapagsabi na talagang umiiral ang taong tinatawag na Junho sa mundong ito? Matapang ding sinabi ng doktor na nakita niya mismo na sinaktan niya ang lalaking nagugupit. Sa puntong ito, hindi na kinaya ng bida at agad siyang sumugod upang kontrolin siya. Sa labas, nakinig ang maikling buhok na babae sa usapan at hindi niya naintindihan kung sino si Ka. Marahil ay itinago ni Sujayon sa kanya na mayroon siyang dalawang personalidad. Dahil sa kawalan ng karagdagang ebidensya, napilitan ang police team na palayain si Duhik. Mas nakakababa pa sa moral ang sinabi ng kanilang boss kay Sujayon na kailangan niyang sumailalim sa investigasyon. At ang kanyang kapatid na lalaki ay bigla na lang kinapapa ng grupo ng mga pulis. Sinubukan ng kanyang kapatid na kumalma ang kanilang ina dahil may sakit siya ngayon na madaling mag-alala. Nakakatuwa, biglang sumigaw ang nanay ni Sujayon sa sobrang pagkasifayan. Tumakbo pa uwi ang bida at nakita ang kanyang mahal na bahay na sinisiyasat ng kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, habang naguguluhan siya, lumabas ang kanyang ina, hinawakan ang kanyang kamay at hinila siya sa isang sulok para kausapin. Nanginginig siyang sinabi na naaalala na niya ang lahat at sinabi niyang sinaktan ni Sujayon ang kanyang ama at may dala siyang kutsilyo nang una siyang makita. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, nasaktan ang bida at hindi niya naintindihan kung anong nangyayari. Lumalabas na hinugasan ni Duhik ang utak ng ina ng bida. Binigyan niya ito ng isang kahon na naglalaman ng kutsilyong may mansa ng dugo. Mabilis na natagpuan ng mga pulis ang sandata at sinabi nilang si Sujayon ang suspect. Sa ganoong paraan, buong pagmamalaking lumabas si Duhik ng istasyon at mumiti ng may kasiyahan. Tumakbo ang bida upang harapin siya at tanungin kung ano ang ginawa niya sa kanyang ina. Nabanggit ni Duhik na gusto niyang bumalik si Sujayon sa dati niyang buhay. Nawala ng kontrol ang bida at hindi nag-atubiling bigyan ng ilang suntok ang doktor. Binugbog niya ito ng husto hanggang sa kailangan siyang hilahin ng ibang mga pulis. Sa matinding pagkalito, naaalala niya ang sinabi ni Ka na ang taong tulad ni Duhik ay hindi karapat-dapat mabuhay. Kinuha ng bida ang baril ng kanyang kasamahan upang saktan si Duhik, ngunit lumitaw si Ka at pinigilan siya. Pagkalipas ng 4 na buwan, si Sujayon ay nakaupo sa kanyang kama, walang imik na sinusunod ang mga utos ng doktor at umiinom ng gamot. Bumisita ang kulot na buhok na babae sa kanya at sinabi na siya, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kasamahan ay susubukan na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Si Sujayon ay may mukha na walang emosyon na parang hindi siya nakikinig sa sinasabi niya. Gustong umiyak ng kulot na buhok na babae nang makita ang kanyang kasintahan na naging malamig at walang naaalala. Pagkatapos ng pagbisita, ibinalik ng mga doktor ang bida sa kanyang silid at pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo siya at iniluwa ang gamot. Lumalabas na hindi ininom ni Sujayon ang gamot na ibinigay ng
ng doktor dahil wala siyang sakit. Sa sandaling ito, lumitaw si Ka at nagsimula ang isang palitan ng mga pakikipaglaban. Ang dalawang personalidad ay nagsuntukan na parang sa unang araw na nagkita sila. Pagkaraan ng ilang sandali, umiti si Sujeon at sinabi kay Ka na oras na para ayusin si Duhik minsan at magpakailanman. Sinubukan ni Sujeon na tumakas mula sa kanyang silid-piitan ng maraming beses, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nakahiga siya sa kama, nababato at hindi alam kung ano ang gagawin, nang biglang lumitaw si Ka at hinikayat siya. Bukod pa rito, naalaala ni Sujeon ang lahat ng mga nakakabaliw na hamon na pinagdaanan niya, kasama si Ka hanggang ngayon. Mabilis na nakuha ng bida ang kanyang kumpiyansa, at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga gamot na ginawang pulbos at inilagay sa isang bote ng tubig. Pagkatapos, sumulat si Sujeon ng kakaibang mga hugis, habang naghihintay na gumana ang gamot. Sa ganoong paraan, nagpatuloy ang bida sa pagguhit. Iginuhit niya ang mapa ng piitan at minarkahan ng EFI ang bawat lokasyon na walang security camera. Higit na kawili-wili nang natuklasan ni Sujeon na ang doktor ay siyang nagbibigay ng mahiwagang candy sa mga bilanggo. Ginamit ito ng bida upang bantaan siya at pilitin siyang tulungan siyang tumakas gamit ang isang ambulansya. Pumayag ang babaeng doktor na tulungan siya, ngunit hindi nakalimutang utusan ang kanyang mga tauhan na alisin si Sujeon. Sa kasamaang palad, sa tulong ni Ka, ang bida ay hindi matatalo. Mabilis siyang nakatakas mula sa piitan upang ituloy ang kanyang paglalakbay para sa hustisya. Nang marinig ng istasyon ng pulisya na matagumpay na nakatakas ang bida, nag-aalala ang boss para sa kinabukasan ng buong koponan. Inutusan niya ang lahat sa istasyon na ibalik si Sujeon. Sa isa pang pangyayari, ang batang lalaki na si Donghan ay pinalaya na at naglalaro ng bola kasama si Duhik. Nagpakita siya ng pagiging malapit sa doktor at nangako pa siyang magiging testigo laban kay Sujeon kapag nahuli siya. Hindi alam ni Duhik na ang lahat ay isang palabas lamang at lihim na ni-record ng batang lalaki ang kanilang usapan para sa bida. Para naman kay Sujeon, tumakbo siya upang hanapin ang doktor na silang busy para humingi ng tulong. Gusto niyang malaman kung mayroong anumang kahinaan sa pag-iisip si Duhik. Naniniwala ang doktor na ang pinakamalaking takot niya ay ang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. At kung magagawa nila itong mangyari, babagsak ang buong sistema ng kanyang pagtatanggol. Naputol ang pakikipag-usap ng bida sa Peking doktor. Dumating ang grupo ng mga pulis upang arestuhin ang bida at lumabas din ang kanyang grupo ng mga kaibigan. Habang nag-aaway sila, sinamantala ni Sujeon ang pagkakataon na tumakas. Sinubukan ni Kyung Gigi at Minsu na pigilan ang iba upang makatakas ang bida at mabilis na dumating ang kulot na buhok na babae gamit ang kanyang kotse upang sunduin siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang ligtas na lugar upang magkita. Nang magtipon-tipon ang grupo, gustong saktan ng kulot na buhok na babae si Sujeon dahil itinago niya ang kanyang sarili sa kanya at nagpanggap pa siyang may sakit na nag-alala sa kanya sa loob ng 4 na buwan. Mabilis na pinigilan siya ng mga kasamahan at buong pusong ipinagtanggol si Sujeon. Naniniwala silang may sariling dahilan siya. Dito, formal na ipinakilala ni Sujeon si Ka sa lahat. Bagaman hindi nila siya nakita, naramdaman pa rin nila ang pag-iral ng pangalawang personalidad na ito. Pagkatapos, sinubukan ng grupo na patunayan na si Duhik ay si Junho, gayunpaman, ito ay sobrang hirap. Kahit ang katotohanan na sinaktan niya ang driver na si Kang ay mahirap patunayan dahil ang kanyang mga fingerprint ay ganap na nabura. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang lahat upang mabilis na matapos ang kaso. Ang kulot na buhok na babae ay pumunta upang hanapin si Boss Jeon na nasa bilangguan upang makilala ang lalaking nakatungo na pumanaw din sa parehong araw na pumanaw si Kang. Tumingin si Boss Jeon sa babaeng pulis sa kanyang harap at napabuntong hininga. Akala ko napakagaling mo, ngunit sa huli, kailangan mo pa rin ng tulong ng isang kriminal na tulad ko. Matapos ang mahabang pakikipag-usap, nagbigay din si Boss Jeon ng impormasyon sa kulot na buhok na babae. Sinundan ni Minsu at Kyung Bi ang mga bakas na iyon at hinabol ang taong bumili ng misteryosong candy mula sa lalaking may balabal. Pagkatapos, ang dalawang pulis ay nagsama-sama upang atakihin ang lalaki upang mapilitan itong magsalita ng totoo. Sinabi niya na ang lalaki sa litratong ito ay may koneksyon sa isang klinika na sarado na. Ang direktor ng klinikang iyon ay ang Peking doktor na madalas puntahan ng bida. Sa kabutihang palad, itinago ng Peking doktor ang lahat ng mga record ng kanyang lumang klinika. Ipinadala ni Sujeon sa kanya ang litrato ng lalaking may balabal. Ilang minuto pagkatapos, sinabi ng Peking doktor ang tunay na pagkatao sa bida. Lumalabas na ang lalaking may balabal ay si Duhik at sa sandaling iyon ay pumasok si Duhik o si Junho. Malamig siyang lumapit at sinabi sa Peking doktor na lagi siyang nagtataka kung paano ginamot si Sujeon. Pagkatapos ay gumiti si Junho at inatake ang Peking doktor. Nang dumating ang bida sa lugar, nakita lamang niya ang doktor na nakahiga sa sahig, duguan. Nakatanggap ang maikling buhok na babae ng tawag mula sa kapatid ni Sujeon na nagsasabing nagpapanik ang nanay ng bida nang malaman niyang minamanmanan ang kanyang anak. Matapos marinig ang tawag, agad niyang ipinaalam sa bida upang makabalik na siya sa bahay. Nang matanggap ang balita, mabilis na tumakbo si Sujeon pauwi at sa kabutihang palad ay hindi siya nahuli ng mga pulis. Ang isipan ng kanyang ina ay naging magulo at hindi niya na siya nakilala at tinawag pa siyang impostor. Mabuti na lang pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap, napabalik siya sa normal. Patuloy siyang nagsabi na nagtiwala ang kanyang ina sa kanya mula sa simula at hindi siya isang taong nananakit sa iba. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap ang bida ng tawag at ang nasa kabilang linya ay si Junho. Binalaan niya si Sujeon na kapag lalo siyang sinubukang tulungan ang mga tao, lalo silang masasaktan. Sinabi niya na ang tanging gusto niya ay aminin ni Sujeon na salamat sa kanya sa pananakit na ginawa niya para sa kanya, kaya siya nakaligtas.
Ngunit sumagot ang bida na hindi iyon totoo. Ginamit lang ni Junho ang dahilan ng pagprotekta sa kanya upang bigyang katwiran ang kanyang kalupitan sa pananakit sa iba. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, nagpa siya silang magkita upang ayusin ang kanilang mga issue. Pagkatapos ay na-record niya ang kanyang sinabi upang magsilbing ebidensya. Nang marinig ito, natakot si Sujayon na masasaktan ang batang lalaki kaya agad siyang pumunta sa lugar ng pagpupulong. Iyon ang kanyang bahay noong bata pa siya, kung saan nagsimula ang lahat ng masamang bagay. Sa sandaling pumasok siya, pinagmasdan ni Junho ang estado ng bida mula sa dilim. Mula sa sandaling nagkita silang dalawa, patuloy na sinasabi ni Junho na siya ang bayani dahil iniligtas niya ang buhay ni Sujayon noon. Pagkatapos noon, si Sujayon ay patuloy na sasaktan ng kanyang ama kung hindi siya tinulungan ni Junho na saktan ang kanyang ama. Pagkatapos sabihin ito, agad na itinapon ng bastos na si Junho ang isang lighter patungo sa pinto. Agad na nagliyab ang apoy sa kahoy at ang bahay ay biglang nilamon ng apoy. Sa sandaling ito, si Junho ay walang malay pa rin sa loob ng nasusunog na bahay. Sa pagtingin sa pamilyar na bahay na nasusunog tulad ng isang higanting sulo, biglang bumagsak si Sujayon. Ang masakit na alaala noong nabubuhay pa si Sujayon sa bahay na iyon ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang lahat ay parang nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata sa isang napakamakatotohanang paraan. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Ka sa tabi ni Sujayon at sinabi na nalampasan na nilang dalawa ang napakaraming paghihirap, kaya ano ba naman ang kaunting apoy na ito. Nang marinig ang sinabi ni Ka, tumango si Sujayon at mabilis na tumakbo sa loob para iligtas si Donghon. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo si Sujayon patungo sa lugar kung saan nakahiga si Donghon na walang malay, binigyan siya ni Junho ng isang iniksyon. Mabilis na kumalat ang gamot sa buong katawan na nagdulot ng sakit kay Ka hanggang sa siya ay bumagsak. Nang makita si Ka na masakit na hinahawakan ang kanyang liig, biglang tumawa si Junho na parang isang baliw. Basta't magmakaawa si Sujayon kay Junho, tiyak na ililigtas niya ang kanyang buhay. Ngunit matigas ang ulo ni Sujayon at hindi siya nagpadaig sa kanyang kaaway. Sa sobrang galit, hindi niya makontrol ang sarili at binigyan niya si Sujayon ng isang nakamamatay na saksak sa tiyan. Ang saksak ay malalim at nagdulot ng matinding sakit kay Sujayon at Ka, na nagpatumba sa kanila sa sahig. Sa pagtingin kay Sujayon na mahina na nakahiga doon, ngumiti si Junho ng may kasiyahan at tumalikod. Huminga si Sujayon ng malalim at naalaala ang mga paghihirap na pinagdaanan niya at ang mga masayang sandali kasama ang kanyang pamilya. Sa labas, hindi lang ang kanyang pamilya ang naghihintay sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Ang isipang iyon ay nagbigay ng lakas kay Sujayon upang bumangon at buhatin si Junho palabas. Ang unang bagay na kailangang gawin ni Sujayon ngayon ay harangin ang kotse ng bastos na si Junho para hindi siya makatakas. Sa pagkakita kay Sujayon na matigas ang ulo at patuloy na gustong lumaban, si Junho ay biglang natuwa at ngumiti. Hindi niya talaga inasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Sujayon ay ganoon katatag at hindi matitinag. Gayunpaman, wala nang oras si Sujayon para makipag-usap kay Junho, kaya agad siyang nakipag-away sa bastos na iyon. Kahit na si Sujayon ay mahina dahil sa iniksyon at si Junho ay mas malaki at mas malakas. Gayunpaman, sa huli ay kinailangan niyang sumuko sa mga nakamamatay na atake at sa iba pang mga atake ni Sujayon. Kaya, patuloy na ginamit ni Sujayon ang kanyang mga ulo upang atakehin si Junho hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Dahil din dito, ang ulo ni Sujayon ay puno na ngayon ng dugo. Sa wakas, nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban at tapusin ang pinakamahalagang labanan sa kanyang buhay. Bago siya mawalan ng malay dahil sa matinding pagkapagod, ngumiti pa rin si Sujayon dahil sa sobrang kaligayahan. Sa gitna ng ulan, muling naligaw si Sujayon sa koridor ng kanyang mga alaala at dito, nakita niyang muli si Ka nang makita ang mga nagawa ni Sujayon. Hindi mapigilan ni Ka na maging proud dahil mas naging matapang na siya kaysa dati. Ang mga paghihirap na pinagdaanan niya ay nagpabago kay Sujayon sa isang mabuting tao na laging nag-iisip para sa tama. Kaya, wala nang dahilan si Ka para manatili dito at unti-unti siyang maglalaho. Dahil sa malubhang pinsala sa kanyang ulo, kailangan ni Sujayon na manatili sa ospital para sa ilang araw. Pagkatapos niyang lumabas sa ospital, isinuot niya ang kanyang uniforme ng pulis at seryosong pumasok sa istasyon ng pulisya. Sa harap ng police board, seryosong ipinaliwanag ni Sujayon ang kanyang mga maling ginawa. Bagaman naroroon ang mga nangungunang opisyal, tiwala pa rin si Sujayon na sabihin na siya ay isang taong mayroong maraming personalidad. At ang lalaking si Ka na kumakalat sa buong lugar ay ang kanyang pangalawang personalidad. Gayunpaman, salamat din kay Ka kaya madali niyang nalutas ang mga seryosong kaso kamakailan. Kapag sinabi niya ito, tiyak na iisipin ng mga tao na nababaliw siya, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang pag-iral ni Ka pagkatapos sabihin ang lahat ng nasa kanyang isipan. Seryosong yumuko si Sujayon at tumalikod. Tama ang sinabi ng mga matatanda, tiyak na walang makatakas sa batas ng karma. Sa huli, kinailangan ni Junho na harapin ang mga bunga ng kanyang sariling masamang gawain. Sa madilim at masikip na bilangguan, pinatay siya ni Boss Eon upang makasama ang mga matatanda.
Mabilis na lumipas ang panahon, makalipas ang 1 taon, dahil sa isang assignment, lumabas si Sujayon sa isang marangyang bar. Ilang pulis ang gustong suhulan si Sujayon na matigas ang ulo. Hawak ang napakalaking halaga ng pera sa kanyang kamay, nag-aalangan si Sujayon para sa kinabukasan ng bansa. Ngunit inakala ng mga bastos na ang pera ay masyadong maliit para isara ang kanyang bibig. Nang hindi nagpapaligoy-ligoy, agad siyang kumuha ng isa pang makapal na sobre. Hawak ang sobre sa kanyang kamay, ngumiti si Sujayon ng may pagkasabi. Ngunit sa halip na ilagay ito sa kanyang bulsa, kinunan niya ito ng larawan upang i-report sa kanyang mga kasamahan na nakaabang sa labas. 1 segundo lang, binigyan na ni Sujayon ang pulis na nanuhol sa kanya ng isang posas. Sa harap ng pagiging matigas ni Sujayon, mabilis na sinabi sa kanya na ang suhol ay ipinadala ng kanyang nakatataas. Sa kasong ito, kasama rin sa panunuhol ang hepe ng istasyon ng pulisya. Nang marinig ang sinabi ng pulis, ngumiti si Sujayon at pumunta sa istasyon ng pulisya kung saan siya nagtatrabaho. Pagdating niya doon, nakita niya ang hepe ng istasyon na masayang nakikipag-usap sa kanyang nakatataas. Nang hindi nag-iisip, agad na kumilos si Sujayon tulad ng ginawa ni Ka. Nakita lang si Sujayon na dahan-dahang lumipad at sinipa ang hepe sa gitna ng mukha, tulad ng ginawa ni Kakay Vivin noon. Okay, dito nagtatapos ang pelikula. Sana ay mag-subscribe kayo sa aming channel upang suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkikita-kita tayo sa susunod na pelikula.